Hindi sinasadyang makita si Gao Yongxiao na nagtatrabaho bilang key playmate sa isang internet cave. Pinili ko ang number 12 para hindi siya mapahiya, pero kinabukasan, inutusan siya ng isang grupo ng mga bully. Sinamantala pa nila ang pagkakataon na hilahin siya sa isang eskinita nang hindi napapansin ng may-ari. Sa hindi na niya kayang tiisin ang paulit-ulit na pangyayari, pinili ni Xiaohua na tumalon mula sa rooftop ng paaralan. Pagkatapos lang ng reunion ng mga kaklase pagkalipas ng 10 taon. Nalaman ko mula sa class president na matagal ng palihim na may gusto sa akin si Xiaohua. Nakakatawa dahil si Liu Ruyan lang na green tea ang nakita ko noon, kaya tuluyan kong pinalampas ang isang babaeng nagmamahal sa akin. Nagbalik ako sa Setyembre 23. Sa pagkakataong ito, hindi ko hahayaang maulit ang trahedya noon. Pagkatapos kong isipin yon, agad kong tinawagan ang receptionist ng internet cave. Hello, gusto kong magpa-playmate number 36. Room number 400. Hindi nagtagal, may dumating na mahinang bango sa may pintuan. Kasunod nito, dahan-dahang pumasok sa silid ang isang matangkad na figura. Hello boss, ako ang playmate number 036. Pero bago pa man matapos ang kanyang sinasabi, bigla akong lumingon sa aking likuran. Sa isang iglap, nagtama ang aming mga mata at naging tahimik ang buong silid. Habang tinitingnan ko ang napakagandang babae sa harap ko, hindi ko napigilang lumunok. Nakasuot ng itim na bestida si Gu Qinghan, perpektong ipinapakita ang nakakaakit na kurba ng kanyang katawan. Balot ng itim na stockings, talagang mapapaiyak ka na lang sa sandaling iyon. Hindi dahil bastos ako. Pero talagang napakaganda ni Gu Qinghan sa harap ko. Ang mabilis na sulyap ko noon ay nakamamanghana. Hindi ko akalain kapag tinitigan ko siya ng malapitan, ay muling babaguhin ang aking pananaw sa kagandahan. Natigilan din si Gu Qinghan sa kabilang banda, at biglang tumayo ng tuwid ang kanyang katawan. Siya. Paano siya napunta rito? Pagkatapos niyang mapansin ang aking matinding titig, biglang namutla ang mukha ni Gu Qinghan at mahigpit niyang hinawakan ang kanyang itim na medyas sa magkabilang hita. Malapit na siyang maiyak sa sobrang kaba. Gusto niyang maghanap ng lugar na mapagtataguan agad. Hindi inaasahan ni Gu Qinghan na ang lalaking lihim niyang gusto ay o-order sa kanya sa isang sports hotel. Patay na, patay na. Baka isipin niya na basta-basta lang ako. Na marumi akong babae. Nang maisip ito ni Gu Qinghan, pakiramdam niya ay guguho na ang kanyang mundo. Nagbabadyang tumulo ang kanyang luha. Pasensya na. Mukhang nagkamali ako ng pasok. Pagkasabi nito, tumalikod si Gu Qinghan at akmang tatakbo palabas ng pinto. Pero sa sumunod na segundo, natauhan ako at sumugod pasulong, hinawakan ang dalawang tainga ni Gu Qinghan na hugis kuneho. Pero masyado akong malakas kaya hindi ko sinasadyang natanggal ang mga tainga. Una ay napadaing si Gu Qinghan. Pero hindi siya bumagal at patuloy pa rin sa pagtakbo palabas ng pinto. Nang makita ko ito, nagmadali ako. Hindi ko dapat hayaang umalis si Gu Qinghan sa oras na ito. Kung mag-o-order ang mga bully na iyon sa kanya mamaya, kapag nakita nila ang kagandahan ni Gu Qinghan. Dahil sa kanilang kasamaan, tiyak na mauulit ang trahedya noong nakaraan. Kaya naman, nagdesisyon ako. Sumugod ako sa likod ni Gu Qinghan at hinawakan siya. Kasabay ng tunog ng pagpunit, ang itim na bestida ni Gu Qinghan ay napunit sa malaking bahagi ng aking kamay. Nang makita ko ang malaking bahagi ng kanyang makinis at maputing likod, natigilan ako. Kasunod nito ay ang hindi makapaniwalang ekspresyon. Madali bang mapunit ang ganitong damit ng bunny girl? At pagkarinig ni Gu Qinghan ng tunog ng pagpunit, biglang nanlamig siya sa buong katawan at napasigaw. Nang matauhan, tumalikod siya at tinakpan ang dibdib gamit ang kanyang kamay. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata habang nakatingin sa nagulat na binata sa kanyang harapan, kaya agad kong itinapon ang mga piraso ng damit na hawak ko. Medyo nahihiya akong napakamot sa ulo ko, sinasabi ko lang na hindi ko sinasadya. Maniniwala ka ba? Nang marinig iyon, mas lalong umiyak si Gu Qinghan, mas namula pa ang kanyang mukha kaysa kanina. Ang kaawa-awa niyang hitsura ay nagdulot sa akin ng matinding pagkakasala, ikaw inaapi mo ako. Nahihiyang sabi ni Gu Qinghan pagkatapos ay tumakbo muli palabas ng pinto nang hindi lumilingon. Ngunit bago pa siya makarating sa labas ng pinto, agad akong nakarating sa harapan niya, malakas na isinara ang pinto at nilock ito. Tinitingnan ang mayabang at walang katuwirang batang lalaki sa kanyang harapan. Ang takot sa puso ni Gu Qinghan ay lalong lumaki. Genche, hayaan mo na akong umalis. Napairap ako sa kanya nang walang magawa, pagkatapos ay kinuha ko ang taina ng kuneho, hindi. Kung palalabasin ko siya ngayon, baka makasalubong niya yung mga bully, delikado. Agad na nagalit si Gu Qinghan nang marinig iyon. Walang tigil siyang sumusuntok sa hangin, ikaw bastos. Ayoko na, palabasin mo na ako. Ngunit mumiti lang ako ng bahagya. At unti-unting lumapit sa dalaga sa aking harapan, ayaw mo na. Hindi ikaw ang magdedesisyon. Natakot si Gu Qinghan, ang dating galit na mukha ay biglang namutla. Hindi mapigilan ang panginginig ng aking mga binti na may itim na medyas, Giantche, huwag kang gagawa ng kalokohan.
Bagaman ngayon pa lang siya unang beses na naging playmate, narinig din ni Gukinghan na kapag nag-order, gumagawa ang mga boss ng ilang bagay na hindi dapat. Kaya nang makita niya ang nag-aapoy kong tingin, biglang namutla ang kanyang mukha, at hindi mapigilang umatras ang kanyang katawan. Si Jenche, baka nilamon na ng pagnanasa ang kanyang isip. Naguguluhan si Gukinghan. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Matapos magtagumpay ang aking plano, ang ngiti sa aking mukha ay lalong gumanda. Dahil dito, si Gukinghan ay sunod-sunod na umatras, at sa huli ay bumagsak sa malambot na kama. Jenche, huwag kang lumapit, kung hindi. Nang makita niyang wala na siyang malalabasan, hindi mapigilan ang panginginig ng katawan ni Gukinghan, at puno ang mga mata ko ng malawak. Walang katapusang tanawin. Isang araw lang tayong hindi nagkita, mas malaki pa pala ito kaysa sa nakita ko kanina. Tinitingnan ang dalaga sa kama na halos sumuko na, nagpa siya akong asarin siya. Kaya lumapit ako at dahan-dahang tinaas ang kanyang baba gamit ang aking kamay. At bumulong sa kanyang tainga sa isang mapanuksong tono, kung hindi ano. Nang marinig iyon, mas lalong nanginig ang katawan ni Gukinghan, at tumulo ang kanyang mga luha sa bedsheet, kayo. Basta niyo na lang akong apihin. Wala na nga akong kahit ano, aapihin niyo pa ako. Napatigil ako sa pagkakita sa kanyang yakap-yakap ang mga tuhod, at umiiyak ng malakas na parang isang katawa-tawa. Hindi ko alam ang gagawin. Gusto ko lang naman siyang biruin, pero bakit ganito ang tingin niya sa akin? Wala akong nagawa kundi iabot ang aking kanang kamay at dahan-dahang haplusin ang ulo ni Gukinghan, gamit ang pinakamalambing na tono at mahinang boses. Huwag ka nang magbiro. Sabihin mo sa akin, ano ba ang nangyari? Nang marinig ni Gukinghan ang mga salita, kitang-kita na natigilan siya, at humina rin ang kanyang paghikbi. Sa ilalim ng aking mapagmahal na titig, dahan-dahang iniangat ni Gukinghan ang kanyang ulo, at kumurap-kurap ang magagandang mata habang nakatingin sa lalaking nasa harap niya. Sa sumunod na segundo, bigla siyang yumakap sa akin, at mahigpit na niyakap ang aking leg habang umiiyak ng malakas. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang katawan. Ang tanging magagawa ko lang ngayon ay dahan-dahang tapikin ang likod ni Gukinghan hanggang lumipas ang 2.5 minuto. Sa wakas, tumigil na sa paghikbi si Gukinghan. Nakahina rin ako ng maluwag. Diyos ko, okay ka na ba? Yung zombie okay lang ba yung damit mo? Napatingin si Gukinghan sa kanyang damit na basa dahil sa kanyang luha at nahihiyang iniwas ang tingin. Diyos ko! Kusa akong yumakap kay Jenche. Baka isipin niyang basta-basta akong babae. Umiling lang ako. Napalunok si Jenche habang nakatingin sa dalagang yakap niya. Jenche, saan ka nakatingin? Ramdam ni Gukinghan ang nag-aalab na tingin sa kanyang ulo. Agad siyang napatingin sa kanyang dibdib at natakot siyang lumayo sa akin. Namumula ang kanyang mata at nanginginig ang boses. Jenche, ang manyak mo! Nahihiya akong napakamot sa ulo. Hindi ko naman kasalanan yon. Hindi talaga mapigilan ng mga lalaki yon. Namula ang mukha ni Gukinghan pagkarinig niya nun at huminga ng malalim. Niyakap niya ang kanyang sarili at sinabing, "Salamat, Jenche. Okay na ako." Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa pintuan. Pero hindi pa siya nakakalayo, hinila ko na siya pabalik. Jenche, bitawan mo ako. Okay na talaga ako. Hindi kita bibitawan. Kanina lang ay umiiyak ka ng malakas, pero ngayon ay kalmado ka na. Paano ako mapapanatag? Kinuha ko ang itim na jacket sa upuan at ibinato kay Gukinghan. Gusto mo bang lumabas na ganyan ang suot mo? Napatingin si Gukinghan sa kanyang punit-punit na damit ng bunny girl, at pagkatapos ay napatingin sa itim na jacket at sa aking seryosong mukha. Hindi na niya nasabi ang kanyang gustong sabihin. Nang isuot niya ang jacket at isinara ang zipper, walang pag-aalinlangan kung hinawakan ang kamay ni Gukinghan at umalis sa hotel. Nagulat si Gukinghan sa biglaang paghila sa kanya. Teka, Jenche. Bakit saan mo ako dadalhin? Lumingon ako at malambing siyang tinignan. Saan pa ba? Sa bahay ko syempre. Biglang nawala ang isip ni Gukinghan. Bitiwan mo ako, makikita tayo ng iba. Huwag, bawal gumalaw. Ang gusto ko sanang sabihin ay nang makita ko ang seryoso niyang tingin, agad siyang tumigil sa pagpupumiglas na parang pusang may nagawang kasalanan. Sa isang iglap, lumuluha ang kanyang mukha, dumadaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Wala siyang nagawa kundi ang hayaan akong yakapin siya papalayo sa silid ng hotel. Pagkatapos ng ilang sandali, karga ko si Gukinghan habang paluhod na lumabas sa elevator. Nabasa pa kami ng kaunting ulan sa daan. Pagkapasok sa sala, inilapag ko si Gukinghan sa malambot at komportableng sofa at kumuha pa ako ng isang pares ng kulay asul na tsinelas ng lalaki. Pagkatapos niyang tanggapin, habang nakatingin sa cotton slippers na inabot ko, namumula ang mukha ni Gukinghan nang itaas niya ang kanyang maliit na paa at isinuot ito. Ginaw ka ba? Habang tinitignan ko si Gukinghan na nanginginig, halata ang pag-aalala sa aking mukha. Maligo ka muna, baka magkasakit ka pa. Pero kung ako ang unang maliligo, paano ka? Basa ka na. Puno ng pag-aalala ang mga mata ni Gukinghan.
Nang marinig ito, umiti lamang ako at hinaplos ang ulo ni Gu Qinghan. Mauna ka na. Lalaki ako, hindi ako basta-basta magkakasakit. Hindi pwede. Paano kung magkalagnat ka? Halata rin ang pag-aalala sa mukha ni Gu Qinghan. Nang makita kong hindi pa rin siya pumapayag, hindi ko napigilang mapangiti at sinabi, kung gayon, sabay na tayong maligo. Sa ganitong paraan, hindi tayo matatakot na magkasakit. Natigilan sa kinatatayuan, agad na natakot si Gu Qinghan at hindi makapagsalita ng maayos. Pagkatapos, may nakakalokong ngiti sa aking mukha, dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Kung hindi ka pa pumapasok, ituturing kong pumayag ka na. Nararamdaman ni Gu Qinghan ang mainit kong titig, agad niyang kinuha ang damit pantulog at tumakbo patungo sa banyo na hindi kalayuan, hanggang sa magsara ang pinto ng banyo. Saka pa lamang lumitaw ang isang maliit na ngiti sa aking mukha. Pagkatapos, sumugod ako sa kwarto at kumuha ng 2 set ng bagong biling damit pantulog mula sa aparador. Hinarap ko ang dalaga sa loob ng pinto ng banyo at sinabi, Qinghan, Qinghan, bilisan mo't buksan ang pinto. Ayoko. Sa sandaling marinig ni Gu Qinghan ang aking boses sa loob ng pinto, hindi niya napigilang magkaroon ng bahid ng pamumula sa kanyang mapupulang pisngi. Sa sandaling ito, para siyang isang kordero na naghihintay na katayin. Mahirap garantiyahan na hindi ako basta-basta papasok at huhubaran siya. Nang siya'y nag-iisip ng kung ano-ano, muling dumating ang aking medyo nakakatawang boses mula sa labas ng pinto. Binibini, ayaw mo ba ng damit na pamalit? Kung ayaw mo, kukunin ko na. Tutal, tayong dalawa lang naman ang nandito sa bahay. Kung lalabas ka ng walang saplot, hindi naman ako magagalit. Pagkatapos kong sabihin yon, dahan-dahang bumukas ang pinto ng banyo, kasunod nito ang isang mapupulang maliit na mukha na sumilip mula sa loob. May mga kumikinang napatak ng tubig sa kanyang mapuputing balikat na napakaakit-akit. Nang makita niyang hindi ko pa rin inaabot sa kanya ang damit pantulog at patuloy pa akong nakatingin sa kanyang itaas na bahagi ng katawan habang lumulunok, agad na namula ang mukha ni Gu Qinghan at malakas na sumipa. Nang makita ko siyang ganito, agad akong natuwa. Inabot ko ang aking kamay at dahan-dahang hinaplos ang kanyang ulo. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay, nang makuha ni Gu Qinghan ang damit pantulog, agad niya akong binigyan ng closed door treatment. May narinig pa akong tunog ng paglalok mula sa loob ng pinto. Agad akong napatawa sa sunod-sunod na pangyayaring ito. Hindi naman siguro, Qinghan, kailangan mo pa ba akong pagdudahan na isang taong marangal? Pero sa sumunod na segundo, narinig mula sa loob ng silid ni Gu Qinghan ang bahagyang hindi nasisiyahang boses. Kanina noong yakap mo ako, hindi ka tumigil sa paghawak ng paghawak. Ito ba ang tawag mo sa isang disenteng tao? Nang marinig ang sinabi ni Gu Qinghan, hindi ko alam kung paano magdadahilan. Wala akong nagawa kundi tumingin sa pamamagitan ng salamin sa kahanga-hangang katawan na sumasalamin sa ilaw, lumunok at naglakad papunta sa sofa sa sala. Muli kong narinig ang tunog ng tubig sa loob ng silid. Tumingin si Gu Qinghan sa kanyang magandang katawan at hindi mapigilang tumango, hinimas ang kanyang baywang, at bumulong sa isang boses na mas mahina pa sa agos ng tubig. Ang gusto ko ay isang disenteng tao rin tulad mo. Makalipas ang kalahating oras. Bumukas ang pinto ng silid at dahan-dahang lumabas ang isang babae na may kaakit-akit na katawan. Nakayuko siyang tumingin sa suot niyang pajama. Okay pa sana ang pantalon, pero ang disenyo sa itaas ay seryosong nabago dahil sa 2 malaking puting kuneho na ikinapula ng kanyang mukha. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ng malaking pervert kapag nakita niya ito. Sa sandaling ito, lumabas ako mula sa kusina at nagulat ako nang makita ko si Gu Qinghan. Ang disenyo sa itaas ay seryosong nabago at nakikita pa nga ang malaking bahagi ng kapusyan ng dibdib. Kayang sirain ng malakas na dozong ang kalawakan. Jianche, masyadong matalim ang tingin mo. Kinakabahan si Gu Qinghan na inaayos ang kanyang pajama. Ang kanyang pag-iwas ng tingin ay napaka-cute. At ako ay masyadong nahuhumaling sa panonood at hindi ko napigilan na sabihin. Qinghan, napakaganda mo. Si Gu Qinghan na medyo nahihiya na. Ngunit pagkarinig ng ganitong matapang na salita, agad siyang nagulat at ang kanyang maliit na mukha ay namula. Sa sumunod na segundo, kinagat ni Gu Qinghan ang kanyang labi. Mahigpit na hinawakan ang magkabilang dulo ng pajama at nagtanong, Jianche, ganyan ka ba sa bawat magandang babae? Ngunit bago pa man matapos ang kanyang sinabi, parang may napagtanto siya at agad na pumutla ang kanyang mukha. Kinakabahan siyang kumakaway, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Bakit niya naitanong ang ganitong tanong? Parang nagsiselos siya, at ang gusto ni Jianche ay si Liu Ruyan, tama ba? Dahil noong nasa paaralan sila, ang kanyang tingin ay nakatuon lamang kay Liu Ruyan. Ngunit bago pa man siya nakabawi, direkta akong lumapit at hinawakan ang kanyang mga kamay. Agad na namula ang mukha ni Gu Qinghan, gustong kumawala ngunit natuklasan niyang hindi siya makagalaw. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking ulo, halos magkadikit na ang noo ko at ang mukha ni Gu Qinghan at hindi ko mapigilan ang aking bibig na bahagyang ngumiti. Qinghan, nagsiselos ka? Hindi ako nagsiselos. Nang marinig ang aking sinabi,
ang maliit na mukha ni Gukinghan, na nahihiya na, ay biglang naging mainit at halos umuusok ang tuktok ng kanyang ulo. Sa hindi malamang dahilan, nang makita ko ang banayad ng ngiti sa aking mukha, nakaramdam si Gukinghan ng kalungkutan. Ngunit sa sumunod na segundo, ang aking tingin ay biglang naging seryoso, at tinitigan ko si Gukinghan ng may katapatan at sinabi, "Kinghan, maliban sa iyo, hindi ko sasabihin ang ganitong bagay sa sinuman." Pagkarinig nito, agad na natigilan ang utak ni Gukinghan. Napatunganga sa kinatatayuan at hindi makapagsalita. Mali, hindi ito tama. Ang girlfriend ni Jianche si Liu Ruyan. Nasabi na niya kay Liu Ruyan ang mga salitang iyon, di ba? At nang makita ko ang reaksyon ni Gukinghan, bigla akong kinabahan. "Kinghan, ang sinasabi ko ay totoo." Sa sumunod na segundo, sumumpa ako sa langit sa mga ninuno. Kung ang sinasabi ko, si Jianche, ay may kahit katiting na kasinungalingan, sana'y hindi na ako makahanap ng girlfriend. Hindi ko pa natatapos ang sinasabi ko. Isang maliit na kamay ang biglang tumakip sa bibig ko. Lumingon ako sa aking tabi at bumungad sa akin ang isang napakagandang mukha. Nang makita ko ang madamdaming tingin ni Gukinghan, biglang naging sobrang excited ang mukha ko. "Kinghan, sa wakas naniwala ka rin sa akin." Ngunit humihina lamang si Gukinghan, hindi ako naniniwala. Lahat ng lalaki ay mga manloloko. Pero sa totoo lang, masayang-masaya na siya sa loob. Sobrang saya, sobrang saya. Sa akin lang talaga sinabi ni Jianche ang mga salitang iyon. Samantalang ako naman ay naguguluhan. Paano ko kaya siya mapapaniwala sa akin? Habang nag-iisip ako, hindi napigilan ni Gukinghan ang bumahing ng malakas sa langit. Nang makita ko ito, gusto kong sampalin ang sarili ko. Paano ko nakalimutan iyon? Pumasok si Yanfa sa kusina at nagdala ng mainit na sabaw. "Halika, Kinghan, inumin mo ito." Nang makita niya ang kulay ng likido sa mangkok, bigla siyang namutla at tumakbo palayo. Halatang nagpapanik. Pero parang alam ko na tatakbo siya, kaya sa sandaling tumalikod siya. Hinawakan ko agad ang kanyang kwelyo. Nang makita niya akong papalapit sa kanya na may dalang luya, nagpumigla si Gukinghan para makawala sa akin. Pero minamaliit niya ang lakas ko bilang boyfriend. Pagkatapos ng 2.5 segundo ng pagpupumiglas, napagtanto niyang hindi siya makagalaw. Kahit ang kanyang collarbone ay may bahid na mapulang luha. Nang tignan ko ang dalaga sa harap ko, malumanay akong nagsalita para aliwin siya. "Inumin mo ito, baka magkasipon ka." Pero mapait at maanghang ang luya. Nang makita ako na seryoso, nanginginig ang katawan ni Gukinghan at umiling ng umiling. Tinitigan niya ako gamit ang kanyang mga nagmamakaawang mata at sinabing, "Pwede bang hindi na?" Pero agad dumilim ang mukha ko. "Hindi pwede." Nang marinig ang aking hindi mapagkakamalang tono, biglang naging malambing ang boses ni Gukinghan. "Jianche, please." Sige, lalagyan ko ng asukal." "Pwede na." Hindi ko kayang tiisin ang pagmamakaawa ni Gukinghan. Hanggang sa kalahating bag ng asukal ang nailagay sa mangkok, unti-unti nang ininom ni Gukinghan ang mainit na sabaw. Pero nang lumapat ang mainit na sabaw sa kanyang bibig, biglang nagbago ang mukha ni Gukinghan. "Jianche, wala ka bang inilagay na kakaibang bagay dito?" Umiti lamang ako. "Kung gusto mong subukan, pwede akong pumunta sa automated store para bumili ng ilan, pero mas maganda kung gising ka. Mas maganda ang experience para sa parehong partido." "Tama ba, Jianche? Narinig mo naman ang sinabi ko." Biglang pumula ang mukha ni Gukinghan hanggang sa kanyang likuran. Nang makita ko ang hitsura niya, hindi ko napigilang magsalita, "Kinghan, subukan kaya natin. Marunong naman ako kahit konti." Habang sinasabi ko ito, lumalapit ako sa kanya. Si Gukinghan naman ay nataranta sa ilalim ng screen. Ininom niya ang ginger tea at agad na tumakbo papunta sa silid. Nang makita ko ito, kinuha ko ang hairdryer at nakangiting sinabi, "Magkakasakit ka rin kung hindi mo patutuyuin ang buhok mo. Paano ka lalaban yan?" Dahil sa sinabi ko, agad na tumigil si Gukinghan sa paglalakad at umupo sa upuan sa harap ko habang pinatutuyo ang kanyang buhok. Bigla siyang nag-angat ng ulo at nagtanong sa akin, "Ganyan mo rin ba patuyuin ang buhok ni Liu Ruyan dati?" Ngunit nang lumabas ang mga salita, nagsisi siya. Namumula ang mukha niya habang paulit-ulit na umiiling. "Wala akong ibang ibig sabihin. Hindi mo kailangang sumagot." "Ano? Nagsiselos si Kinghan?" Hindi ko napigilang tumawa nang makita ko ang pagkabalisa ni Gukinghan. Hindi." Namula ang mukha ni Gukinghan hanggang sa kanyang tainga. Hindi niya mapigilang galawin ang kanyang pajama. Sige, hindi ka nagsiselos. Naniniwala ako sa'yo." Pagkatapos ng 2.5 minuto, hinawakan ni Gukinghan ang kanyang tuyong buhok. Nakaupo siya sa upuan na magkadikit ang mga binti at medyo nag-aalangan. Pagkatapos ng ilang segundo ng pagtatalo sa kanyang isipan, sa wakas ay nagsalita siya, "Ay, maghilamos ka na rin." Nang marinig ko ito, dahan-dahan kong itinaas ang sulok ng aking labi sa isang nakakalokong ngiti. "Hindi ako nagmamadali. Tinulungan kitang patuyuin ang buhok mo ng ganito, wala bang reward?" "Reward?" Bahagyang nag-angat ng ulo si Gukinghan. Nang makita niya akong nakangiti sa kanya, agad niyang tinakpan ang kanyang dibdib gamit ang kanyang mga kamay.
Hindi pwede. Hindi talaga pwede. Napakaganda ng kanyang hitsura. Nang makita ko ito, napabuntong hininga na lang ako. Ay naku, isang halik na lang. Nang marinig ito, agad na namula ang maliit na mukha ni Gu Qinghan. Dahil sa pagkabalisa, agad niya akong tinulak papunta sa banyo. Dali, maghilamos ka na. Ngunit nang maalala niya ang ugali ni Liu Ruyan kay Jiangche. At ang mga sinabi ni Liu Ruyan, nag-alinlangan din si Gu Qinghan dahil napagtanto niya na. Hindi talaga gusto ni Liu Ruyan si Jiangche. Gusto lang niya ang gwapong itsura ni Jiangche at ang mas magiging kaaya-aya sa paningin ang lumabas kasama si Jiangche. Sasabihin ko ba kay Jiangche ang katotohanan ito? Sandaling nag-isip si Gu Qinghan. Ngunit gustong-gusto ni Jiangche si Liu Ruyan. Nakikita niya ang lahat ng ito. Kung bigla niyang sasabihin sa kanya ang katotohanan ito, tiyak na labis na masasaktan si Jiangche na hahantong sa pagkasira ng kanyang pag-isip, samantalang si Gu Qinghan ay umaasa lamang na maging masaya si Jiangche sa hinaharap. Kaya't nagpa siya siyang huwag munang sabihin kay Jiangche. Pagmasdan ko muna kaya siya ng ilang panahon. Iyon ang gagawin ko. Sa mga sandaling ito, lumabas na ako ng banyo na nakabalot ng tuwalya. Nang marinig ito, agad na tumingala si Gu Qinghan at hindi mapigilan ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Jiangche, kailan pa siya naging ganito kagwapo? Sa sandaling ito, kalalabas ko lang mula sa banyo at may basa-basang itim na buhok. Ang kanyang gwapo at maaliwalas na mukha ay may bahagyang ngiti. Nang makita niya akong dahan-dahang lumalapit sa kanya, agad na nagpanik si Gu Qinghan. Jiangche, ikaw, anong gagawin mo? Sa sumunod na segundo, bigla akong lumapit sa tainga ni Gu Qinghan at bumulong. Anong magagawa sa ganitong oras? Siyempre, patayin ang ilaw at magpahinga. Tumingin si Gu Qinghan sa malambot na kama na hindi kalayuan. Ang buo niyang katawan ay parang natigilan. 2 tao sa isang kama. Nagbibiro ka ba? Tama. Anong problema? Nang makita ko ang bahagyang gulat sa mukha ni Gu Qinghan, tumango ako ng seryoso. Hindi pwede. Medyo nagmamadali ang mukha ni Gu Qinghan. Dali-dali siyang kumaway upang tumanggi, at ang kanyang magagandang mata ay puno ng pagkalito. Magkaiba ang lalaki at babae. Hindi pwede, talagang hindi pwede. Umiling-iling ang ulo ni Gu Qinghan na parang tambol. Unti-unting lumitaw ang bahagyang pamumula sa kanyang mukha. Sa sala na lang ako matutulog. Habang sinasabi ito, kinuha ni Gu Qinghan ang unan. Maglalakad na sana siya palabas ng sala, ngunit bago pa man siya makalayo ng ilang hakbang, hinila ko siya pabalik. Jiangche, bitawan mo ako. Nang makita ako sa ganitong paraan, halata na medyo nataranta si Gu Qinghan. Sinubukan niyang magpumiglas ng buong lakas, ngunit napansin niyang mas humihigpit ang pagkakahawak sa kanya. Jiangche, anong gusto mong gawin? Habang pinagmamasdan ang lalaking papalapit, patuloy na umatras ang katawan ni Gu Qinghan. Sa huli, sumigaw siya at bumagsak sa malambot na kama. May bahid ng takot sa kanyang mga mata. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis at hindi mapigilan. Nang makita ko ang pagkatakot ni Gu Qinghan, ang aking mukha ay naging napakaseryoso. Sa sumunod na segundo, nagsalita ako ng seryoso, Qinghan. Noong nagkalagnat ako, ikaw ba talaga ang nag-alaga sa akin buong gabi? Nang marinig ni Gu Qinghan ang mga salitang iyon, natigilan siya. Paano nalaman ni Jiangche? Bago siya umalis noong araw na iyon, ilang beses niyang kinumpirma na hindi siya gising. Tungkol dito, bumuntong hininga lang ako ng tahimik. Sa kwarto ka matulog, sa sala na lang ako matutulog. Habang sinasabi ko ito, tumalikod ako. Tahimik akong naglakad papunta sa labas ng pinto, ngunit sa sumunod na segundo, isang maputing kamay ang biglang humawak sa laylayan ng aking damit. Nang matauhan ako, lumingon ako at tiningnan si Gu Qinghan. Ipinahihiwatig na ng pamumula ng mukha ng dalaga ang lahat. Tahimik na lang umakyat sa kama si Gu Qinghan at nagkumot. Nakabaluktot ang kanyang magandang katawan, at kitang-kita ang perpektong kurba sa ilalim ng manipis na kumot. Habang tinitingnan ko ang dalaga na parang isang kordero na naghihintay na katayin, nakita ko ang bahagyang pagninga sa aking mga mata. Hindi ako nagsalita. Tahimik din akong pumasok sa ilalim ng kumot. Matapos ang mahigit 2 segundo at kalahating paghihintay, nanatiling tahimik si Gu Qinghan. Hindi kaya nangangahulugan iyon na pumapayag na siyang sumama ko sa kama. Tungkol naman kay Gu Qinghan sa kabilang dulo ng kumot, nang maramdaman niya na unti-unting umbok ang kumot sa likod niya, namula agad ang kanyang mukha. Na parang isang hinog na kamatis. Agad siyang nakaramdam ng pagkabahala at mabilis na pagtibok ng puso. Kung may gustong gawin si Jiangche, wala ba akong magagawa para pigilan siya? Tutal, napakalakas niya. Mayroon na akong malalim na karanasan noong araw. At alam niyang mayroon akong magandang katawan. Tiyak na hindi makakapigil si Jiangche na isang binata sa kanyang kabataan. Paano kung bigla na lang siyang dumagan sa akin habang natutulog ako? Sa isang iglap, napakaraming tanong ang sumupil sa kaba sa aking puso. Ang dating mapag-isa na dalaga ay nakahiga ngayon sa tabi ko. Imposibleng wala akong maramdaman. Sa pag-isip na ito, ikinuyom ko ang aking kamao at nagdesisyon.
Sa buhay na ito, hindi ko na siya papakawalan. Ngunit nang malapit nang mahawakan ng aking kanang kamay si Gu Qinghan, bigla siyang sumigaw. Agad na nagulat ang kanyang payat na katawan, na parang isang kuting na nagulat. Itinaas niya ang kumot at lalong lumayo. Hanggang sa nakasandal na siya sa pader. Jiangche, hindi pa pwede. Sobrang pula ng mukha ni Gu Qinghan sa mga sandaling iyon, at may bakas ng pagkatakot sa kanyang mga mata. Agad na natigilan ang aking kanang kamay sa ere. Tumingin ako sa kaakit-akit niyang katawan na napakalapit sa akin at napabuntong hininga. Nakakainis. Konti na lang talaga. Ngunit wala akong magagawa. Malinaw na hindi pa praktikal na tanggapin ako ni Gu Qinghan. Tutal, kararating niya lang. Mula sa bingit ng kawalan ng pag-asa. Nang makita niya na unti-unti kong binabawi ang aking kanang kamay, tinuro ni Gu Qinghan ang gitna ng kama at mahinang nagtanong, Jiangche, pwede bang ito ang maging hangganan natin? Habang sinasabi niya ito, ikinuyom niya ang kanyang malambot na kamao at nagsalita sa isang nakakatakot na paraan. Kapag nalaman kong sumusobra ka, papatayin talaga kita. Okay. Susundin kita. Sa nakikita kong ganito si Gu Qinghan, nakangiti lang ako at tumango. Ang tapang pa ng sinasabi ko. Pero kapag siya na ang nagsalita, parang ang cute-cute patuloy na gusto mo na siyang kainin agad. At saka, yang maliit na kamao na paikot-ikot, hindi naman yan pananakot. Parang excited na kriminal lang eh. Pero alam ko rin sa loob-loob ko, hindi dapat minamadali. Kapag masyadong mabilis ang progreso, baka kabaliktaran pa ang mangyari. At nang makita ni Gu Qinghan na tumango ako, hindi lang siya nakaramdam ng kahit katiting na ginhawa. Sa halip, mas lalo pang bumilis ang tibok ng puso niya. Sa huli, umungol siya at tumalikod sa akin. Hindi siya gumagalaw. Naguguluhan siya. Ayaw niyang katabi matulog si Jiangche. Pero ayaw din naman niyang sipunin, magkasakit, o lagnatin si Jiangche. Hindi niya alam kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanya. Gusto niya ba talaga si Jiangche? Nang maisip niya yon, mas lalo pang pumula ang mukha niya at mas lalo pa siyang nagkulong sa kumot. Qinghan, giniginaw ka ba? Napansin ko ang kakaiba at nag-alala ako. Pero dahil sa imaginary line, sa kabilang dulo lang ako ng kama makapag-alala. Okay ka lang ba, Qinghan? Ginaw ka ba? Kahit na sa pagbalik natin, karamihan ng ulan ay hinarang ko. Pagka-uwi ko, nagmadali akong maligo ng mainit at uminom ng luya. Pero sa nakikita kong ganito si Gu Qinghan, hindi ko pa rin maiwasang mag-alala. Hoy, bawal kang sumobra. Nang makita ni Gu Qinghan nakikilos ako, bigla siyang natakot. Para siyang nagulat na kuting na lalong lumayo. Natigilan ako, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Wala naman akong ginagawa. Pero masyadong sensitibo si Gu Qinghan sa akin. Hindi niya alam na ang buong sistema ng nerbiyo niya ay nasa sukdulang tensyon. Kahit anong maliit na ingay, mapapansin niya. Unang beses pa lang kasi niya na nakatira kasama ng lalaki. Kahit na medyo gwapo ang lalaking to. At hindi naman siya naiirita dito. Nang makita ko yon, hindi ko maiwasang iunat ang kanang kamay ko. Qinghan, bawal magsalita. Bawal sumobra. Nang makita ni Gu Qinghan ang reaksyon ko, agad siyang nagsalita. Inagaw mo kasi lahat ng kumot ko, iwala akong ibang ipantatakip kaya yayakapin na lang kita. Hindi pwede. Nang marinig yon ni Gu Qinghan, bigla siyang kinabahan. Nagpapanik niyang sinabi. Hindi ako ang nag-agaw. Kumot mismo ang lumapit sa akin. Pagkasabi niya yon, nagkulong siya sa sarili niya. At gumulong ng 3/4 ikot papunta sa direksyon ko. Sa huli, huminto siya sa gitnang linya. Tiningnan niya ang kalahati ng kumot na walang tao. At tumingin sa akin sa kabilang banda. Bawal kang sumobra, kundi. Habang sinasabi ito, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang maputing rosas na kamao bilang panakot. Natuwa naman ako sa cute na eksenang ito. Wala nang nasabi pa. Kinuha ko lang ng dahan-dahan ang kumot at inamoy. Ang bango. Ikaw. Nakita ito ni Gu Qinghan at biglang namula ang kanyang mukha. Sinamaan niya ako ng tingin at nagsabi, Jenny, hindi kita papansinin. Pagkatapos sabihin ito, agad siyang tumalikod at nagkulong ulit. Umiti lang ako ng bahagya, kahit hindi ko pinakita. Ngunit ang puso ko ay napakainit sa sandaling ito. Nang sumikat ang unang sinag ng araw sa kortina, narinig sa kwarto ang malambing at nakakakiliting boses ng dalaga. Nasaan ako? Tinusot ni Gu Qinghan ang kanyang mga mata na hindi pa lubusang nakabukas. Hindi siya masyadong nakatulog kagabi. Buong gabi, ang kanyang nerbiyos ay nakatutok. Natatakot siyang bigla akong magpapakita ng aking pagkahayop at kainin siya ng buo. Sa anumang maliit na galaw ko, atras siya sa sulok na parang isang natakot na kuting. Siyempre, isa lamang ito sa mga dahilan. Ang isa pang dahilan ay puno ang kanyang isip. Ng mga eksena kung saan kinukulit siya ni Jiang Chen sa hotel, na nagpapahirap sa kanyang isipin at hindi makatulog. Hindi talaga siya makatulog. Tumingin ang kanyang magagandang mata sa gilid ng kama sa di kalayuan. Wala na roon si Jiang Chen, maging ang kalahati ng kumot ay nakatakip sa kanya. Tila natatakot na siya ay ginawin.
Kahapon, nasa desperadong sitwasyon na siya, kung hindi ay hindi siya papayag na magtrabaho bilang e-playmate sa isang internet cave. At lalong hindi siya papayag na magsuot ng kuneho na kasing sexing damit. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Gu Qinhan ay ang katotohanang siya, na matagal nang nawalan ng pag-asa, ay tila inayos ng langit at pinili ni Jiang Chen. Dinala pa siya pauwi sa pamamagitan ng pinakadirektang paraan. At pagka-uwi, ang walang sawang pag-aalaga ni Jiang Chen sa kanya, ay nagparamdam sa kanya ng hindi pa naganap na init sa kanyang dating nagyayalong puso. Matapos tiklupin ang kumot, dahan-dahan at tahimik na naglakad si Gu Qinhan patungo sa sala. Gising ka na? Nang makarating siya sa sala, nakita niya akong may hawak na kutsara habang lumalabas sa kusina. Nang makita ni Gu Qinhan ang ngiti sa aking mukha, paulit-ulit na ginawa ng kanyang dalawang hintuturo ang isang bilog sa harap ng kanyang dibdib. Nahihiya siyang tumango, handa na ang almusal. Habang sinasabi ko ito, ang aking tingin ay patuloy na lumilibot sa kanyang buong katawan. Napakaakit. Pagkalipas ng 10 minuto, nagbihis ng mabuti si Gu Qinhan at lumabas sa banyo. Kahit na hindi siya naglagay ng anumang kolorete. Ngunit nagtataglay siya ng kakaibang likas na kagandahan. Lalo na ang kanyang maputi at bahagyang namumulang mukha, ang nakabibighaning kagandahan ay nagpapalaglag pa nga. Halika't umupo. Hinila ko ang isang upuan upang senyasan si Gu Qinhan na umupo, ngunit tumango lang si Gu Qinhan. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang mga tuhod, at ang kanyang maayos na pagkakaupo ay parang isang mabait na batang babae na inaapi. Medyo natawa ako nang makita ko ang eksenang ito. Gawin mong parang sarili mong bahay. Huwag kang masyadong mahiyain. Pagkatapos ay bigla kong binuksan ang takip ng kaldero. Agad na pinuno ng malakas na bango ang buong silid. Isang bakas ng sorpresa ang agad na dumaan sa mga mata ni Gu Qinhan. Ano ito? Ang bango naman, tumango ako ng may pagmamalaki. Hindi mo ba tinitingnan kung sino ang gumawa ng almusal na may pagmamahal? Sa narinig, natigilan si Gu Qinhan sa lugar, kumurap-kurap ang mga mata, at puno ng pagtataka ang mukha. Anong agahan ng pag-ibig? Sa nakita ko, mas lalong lumapad ang ngiti ko. Kapag nakain mo na ang agahan ko ng pag-ibig, akin ka na. Tinitignan ko si Gu Qinhan sa tapat ko na kumakain ng masarap, at unti-unting lumitaw sa mukha ko ang isang ngiting nagtatagumpay na narinig ni Zhao Yuxin na kumakain din ng agahan. Biglang natigilan ang mukha, lubos na nagulat ang mga mata, at unti-unting tumingin kay Xiao Chunan. Ang kanyang makikitid at pahabang mga mata ay naglalaman ng matinding pagtataka, kumurap-kurap at lumaki ang mga mata. Hindi makapaniwala na totoo ito, kahit ang kanyang mga kamay ay nanatili sa ere. Chunan, ikaw Li, nakabawi ka mula sa pagkatigilan, at mabilis na lumitaw ang pamumula sa iyong mukha, at maging ang iyong pananalita ay naging hindi malinaw. Malinaw na hindi inaasahan ni Zhao Yuxin na sasabihin ni Xiao Chunan ang ganitong mga bagay. Bahagyang hindi makapag-react, ako maaari ko utal na hindi masabi, hindi pa man nasasabi ni Zhao Yuxin ang anumang bagay. Diretsong sumabat si Xiao Chunan, seryoso at formal ang mukha, na parang ipinapahayag ang kanyang pagmamay-ari. Simula ngayon, akin ka na. Narinig ni Zhao Yuxin. Nakita ang nagtatagumpay ng ngiti at titig ni Xiao Chunan, na mula ang mukha na parang nagliliyab na ulap. Nahihiyang yumuko, mainit ang puso, at mahinang tumutol. Hindi ako. 12 kabanata nakakaantig ng pusong pagkaunawa ang ganda sa isang malaking shopping mall. Isang lalaki at isang babae ang pumasok mula sa labas, tumitingin sa iba't ibang uri ng maliliit na damit, tumitingin sa napakaraming damit. Nagulat ang mukha ng dalaga, at lalong nagulat ang mga mata. Yuxin, tumingin-tingin ka lang. Kung mayroon kang nagugustuhan. Habang si Xiao Chunan naman sa tabi, tinitingnan ang napakaraming damit sa harap niya. May lumitaw na bahagyang ngiti sa kanyang mukha, tumingin kay Zhao Yuxin na nakasuot ng kanyang damit at mabilis na nagsalita. Chunan narinig ni Zhao Yuxin at mayroong bahagyang luha sa kanyang mga mata. Kahit ang boses niya ay naging napakalambot, nagpapagulong-gulong ang maliliit niyang kamay at kumurap-kurap ang magaganda niyang mata. Nahihiyang yumuko, salamat Ano ang sinasabi mo? Hindi ko masyadong marinig, maaari mo bang linawin? Tinitingnan ang nahihiyang yumuko. Lalong namumula ang pisngi ni Zhao Yuxin, may lumitaw na bahagyang ngiti sa mukha ni Xiao Chunan at nagbiro. Chunan, ikaw Li. Narinig ito ni Zhao Yuxin at lalong namula ang kanyang mukha. May bahid ng hiya sa kanyang magagandang mata at kumurap-kurap pa na tila napakahiya. Hindi ko alam kung gaano kaakit-akit, At sa huli, nang makita ang bahagyang ngiti sa mukha ni Xiao Chunan at ang bahagyang pagtaas ng kanyang labi, nagkuyom siya ng mga kamay. Agad siyang bumuntong hininga, sige na, sige na. Nang makita ni Xiao Chunan, bigla siyang napangiti at hinaplos ang ulo ni Zhao Yuxin. Inalo siya at sinabing, tingnan mo, mayroon bang nababagay sa'yo? Tinitingnan ang iba't ibang uri ng kumikinang at nakabibighaning mga palda at iba pang damit sa harap niya. Mabilis na nagsalita si Xiao Chunan, Tumango naman si Zhao Yuxin nang marinig ito.
May bahid ng pagkapahiya sa kanyang mukha. Tumingin siya sa isang kulay ubeng spaghetti strap na mini-dress sa tabi at naging sabi. Mabilis siyang tumakbo papunta doon. Ang ganda-ganda talaga. Kung gusto mo, subukan mo itong isuot. Nang makita ang sabik na tingin ni Zhao Yuxin at ang kanyang nasasabik na mukha, tumango si Xiao Chunan. Hindi maitatanggi na napakaganda ng paningin ni Zhao Yuxin. Ang kulay ube ay talagang kaakit-akit, lalo na kung ito ay isang kulay ubeng tube top spaghetti strap na mini-dress. Sa pag-isip na suot ito ni Zhao Yuxin, tiyak na napakaganda ng kanyang kamangha-manghang tanawin. Ang mukha ni Xiao Chunan ay kinakailangang maging sabik. Sagot ni Zhao Yuxin. At lalong sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Tumango siya, gayunpaman. Sa sumunod na sandali, biglang lumamlam ang kanyang mga mata at naging seryoso ang kanyang tingin. Ang ngiti sa kanyang mukha ay biglang naglaho na parang hindi ito kailanman lumitaw. Sa halip may bahid ng panghihinayang. Anong nangyari? Nang makita ang pagbabagong ito ni Zhao Yuxin, lalong naguluhan si Xiao Chunan. Nagtaka siya at mabilis na nagtanong. Chunan, palitan ko na lang kaya? Hindi ito maganda. Nang marinig ito ni Zhao Yuxin, nakita niya ang tingin ni Xiao Chunan sa kanya. At walang pag-aalinlangan ay mabilis siyang nagsalita. Tumango siya. Hindi ito maganda. Ayoko ng kulay ube. Ikaw talagang bata ka. Nang makita ang tingin ni Zhao Yuxin, tinitingnan ang masigasig na pagtango ni Zhao Yuxin sa harap niya. Maingat na ibinalik ang kulay ubeng tube top spaghetti strap na mini-dress sa dating lugar. Marahang hinaplos ni Xiao Chunan ang ulo ni Zhao Yuxin. Ayos lang, subukan mo. Ilang daang piso lang naman. Kanina, nakita at napansin ni Xiao Chunan ang lahat ng pagbabago kay Zhao Yuxin. Hindi naman sa hindi niya gusto, kundi nagulat siya nang makita ang presyo. Gulat na tingin at sa huli, naghanap ng dahilan na hindi niya gusto. Kusang sumuko na lang. Hindi ko talaga gusto. Hindi maganda ang kulay na ito. Ngunit nang marinig ito ni Zhao Yuxin, umiling siya ng umiling parang tambol. Mabilis niyang sinabi, sige, tingnan mo ang iba. Kung may magustuhan ka, sabihin mo sa akin. Pupunta lang ako sa banyo. Nang marinig ang sinabi ni Zhao Yuxin at makita siyang umiling, parang pinukpok ang puso ni Xiao Chunan. Napakabait niya. Pero hindi kaya masyado siyang mabait. Sobra siyang bait. Na nakakaawa. Nang marinig ito ni Zhao Yuxin, bahagyang namula ang kanyang mukha at nahihiya siyang tumango. Kung may problema, sabihin mo agad sa akin. Pagkasabi ni Xiao Chunan, hindi nag-atubili at mabilis na naglakad papunta sa gilid para maghanap ng banyo. Pagkaalis ni Xiao Chunan, nakahinga ng maluwag si Zhao Yuxin. Dahan-dahan niyang tinapik ang kanyang dibdib gamit ang kanang kamay. Mas lalo pang namula ang kanyang mukha. Maingat niyang tiningnan ang damit sa tabi. Sa totoo lang, hindi naman sa hindi niya gusto, sadyang napakamahal lang. Bilang isang estudyante, hindi niya kayang maglabas ng ganung kalaking pera. Kahit natulungan pa siya ni Xiao Chunan na bayaran ito, hindi siya pwedeng basta na lang gumastos. Paano na lang niya ito babayaran? Kung maging kapalit ang kanyang sarili. Nang maisip iyon, mas lalo pang namula si Zhao Yuxin. Nahihiya na siya at kumikislap ang kanyang mga mata. 680. Nang pumunta si Zhao Yuxin sa harap ng isang puting bestida, nakita niya ang etiketa. At nagulat siya. Gulat na gulat siya at hindi makapaniwala. Tila natigilan pa nga. Matagal na ba akong hindi lumalabas o masyado na akong napahiwalay sa mundo? Parang nagising lang ako, hindi na pala pera ang pera. Ito. Nakakatakot naman. 503, 907, 302. Tinitingnan ang mga damit sa harap na nakakasilaw, nakikita ang mga etiketa sa mga ito. Ang mukha ni Zhao Yuxin ay lubos na nagulat. Ang kanyang magagandang mata ay talagang natigilan. Ang mga damit dito. Bakit ang mamahal? Hindi normal. Ang mga damit na dati kong sinusuot ay mga ilang 10 piso lang. Samantalang ang mga damit dito, bakit ang mamahal? Sobrang mahal talaga. Sobrang labis. Tinitingnan ang mga damit sa harap. Ayaw nang tumingin pa ni Zhao Yuxin. Iginagala ang kanyang magagandang mata sa paligid, naghahanap sa figura ni Xiao Chunan. Sobrang mahal ng mga damit sa lugar na ito. Sa pagbili ng isa dito, makakabili na ako ng ilang set sa palengke. Uy, hindi ba't ito ang ating katatawanan ng kabataan na si Zhao Yuxin? At sa sandaling ito, isang tinig ng dalaga ang narinig mula sa gilid, may kasamang bahid ng panunuya, bahid ng paghamak. May bahid pa nga ng pangungutya. Hindi ko akalain na magkikita tayo sa lugar na ito. Pero, kaya mo bang bilhin ang mga gamit dito? Sino yan? Narinig ang tinig ng babae mula sa gilid, may kasamang pangungutya. Agad na sumimangot ang mukha ni Zhao Yuxin. Ang kanyang tingin ay lalong naging malamig, mabilis na tumingin sa pinanggalingan ng tinig. Sa isang iglap, natigilan ang kanyang mukha. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Ang kanyang tingin ay tuluyang natigilan. Paano nangyari? Paano siya? 13 kabanata, nakikita ang panlabas, hindi nakikita ang panloob.
Ang lumitaw sa harap ay isang figura ng babae na may mahabang itim na buhok at isang magandang mukha. Nakasuot ng puting maikling palda, may kaakit-akit na baywang, lalo na ang naglalakihang dibdib. Ay perpektong nagpapakita ng kanyang kaakit-akit na hubog, ang kanyang payat na baywang. Kasama ang kanyang mahaba at tuwid na mga binti na nababalot ng puting tela, nakasuot ng puting mataas na takong. Lahat ay nakakaakit. At sa tabi ng babae, may isang figura ng binata na may maiksing itim na buhok. Ang kanyang hitsura ay karaniwan, nakasuot ng mga mamahaling damit, nakasuot ng salamin na may manipis na metal na frame. Sa isang sulyap, halata agad na isa siyang tipo ng mayaman. Tinitignan ni Lee Zaiyu ang babaeng napakaseksi ang pananamit na lumitaw sa harapan niya. Nagulat ang mukha ni Zhao Yuxin, gulat ang kanyang mga mata, at hindi siya makapaniwala. Maging sa kanyang mga mata, may matinding pagkabigla, halos katulad nitong Lin. Imposible, bagaman narinig na ni Zhao Yuxin ang ilang mga chismis. Na si Lee Zaiyu ay napakalandi, isa siyang babaeng bayaran. Ngunit ang hindi inaasahan ni Zhao Yuxin ay ganoon pala siya kalandi. Totoo pala ang mga chismis, tinitignan si Lee Zaiyu na naglalakad papalapit, tinitignan ang binata sa tabi ni Lee Zaiyu. Nakasuot ng mga branded na damit, sobrang yaman, nagulat ang mukha ni Zhao Yuxin. Biglang dumilim, nakakunot ang kanyang noo, at lalong mapanghamak ang kanyang tingin. Si Lee Zaiyu mayroon nang ang Xiao Chunan. Hindi ko akalain na hindi lamang niya pinahahalagahan si Xiao Chunan, direkta pa niyang iniiwan si Xiao Chunan. Sa halip, nakikipagtawanan siya at naglalakad sa kalye, kasama ang lalaking ito sa harap niya, nakikita ang senaryong ito. Lalong dumilim ang mukha ni Zhao Yuxin, lalong naging mapanghamak ang kanyang tingin, agad na kumuyom ang kanyang mga kamay. Kahit ang mga kuko niya ay bumabaon sa laman, nakakainis. Si Xiao Chunan ay gustong-gusto siya, ngunit ito ang napala niya, ang kanyang katotohanan. Sa paningin ng iba, maaaring walang halaga sa sandaling ito. Sa wakas ay naintindihan ni Zhao Yuxin ang pangungusap na ito, naggangalit ang kanyang mga ngipin, at lalong malamig ang kanyang tingin. May mga luhang pumapatak sa kanyang mga mata, napakaganda. At ang binata sa tabi ni Lee Zaiyu, na nakasuot ng mga branded na damit at may suot na gintong salamin. Nagulat ang kanyang mukha nang makita si Zhao Yuxin, at may bahid ng pag-init sa kanyang mga mata. Nakatingin ng maigi sa harap ni Zhao Yuxin, mahaba at dumadaloy na buhok, nakabibighaning mukha. Makipot at kaakit-akit na mga singkit na mata, manipis at makintab na labi, parang jelly. Hindi mo alam kung gaano kaakit-akit sa pagkakataong ito, kahit na nakasuot si Zhao Yuxin ng mga damit na panglalaki. Ngunit hindi pa rin ito naapektuhan ang kanyang ganda, kahit ang kanyang katawan ay hindi rin naapektuhan. Sa halip, dahil sa sobrang sikip ng kanyang damit, mas tumingkad pa ang kanyang kaakit-akit na kurba, at ang kanyang dibdib ay tila gustong sumilip. Talagang nakakaakit ng pansin, lalo na ang kanyang makipot na baywang. Dagdag pa ang kanyang mahaba, tuwid, at maputing mga binti, suot ang puting medyas at puting sapatos. Ang kabuang impresyon ay parang isang babaeng kapitbahay, ngunit mas kaakit-akit. Habang nakatingin kay Zhao Yuxin, napalunok si Wang Chao at naging excited. Ang kanyang mga mata ay naging masigla dahil sa kanyang katawan at mukha. Kung kaya niya itong makuha, ang kanyang boses, ang kanyang ekspresyon, tiyak na magiging napakaganda, napakakahanga-hanga at marahil. Kahit na ang kanyang pagkalalaki ay mas magiging mahigpit at mas malakas. Sa isiping iyon, nakakakilig, hindi ko akalain. Nakilala rin ako ng ating campus beauty, talagang karangalan ko, sabi ni Lizzie habang papalapit. Nang makita niya ang gulat sa mukha ni Zhao Yuxin, lumitaw ang isang maliit na ngiti sa kanyang mukha at bahagyang tumaas ang kanyang labi. Dahan-dahan siyang nagsalita, habang nakatingin kay Zhao Yuxin, biglang nagbago ang ekspresyon ni Lizzie. Ang kanyang mga mata ay naging mas malamig at puno ng inggit at galit dahil sa perpektong katawan na iyon. Bakit hindi siya ang nagmamay-ari, kundi si Zhao Yuxin? Kung si Lizzie ay mayroong ganoong katawan, anong klaseng mayaman ang kanyang gustong makuha? Sa pamamagitan ng pagsusuot ng ilang sexy na damit at sa kanyang mga talento, magiging madali na lang iyon. Nakakainis, ang pangalang Zhao Yuxin ay talagang napakaganda, habang puno ng inggit at galit ang ekspresyon ni Lizzie. Sa ilalim ng mapanuksong boses, narinig iyon ni Wang Chao, at habang nakatingin kay Zhao Yuxin. Ang kanyang mukha ay naging mas excited, ang kanyang mga mata ay mas masigla at agad siyang nagsalita. Mas maganda ang kanyang katawan sa malapitan, napakaganda, ang kanyang mukha ay kahanga-hanga. Hindi ko pwedeng palampasin ang ganoong kagandang dilag, hello ako si Wang Chao, at sa susunod na sandali. Walang pag-aalinlangan si Wang Chao, agad siyang nagsalita, at lumitaw ang isang maliit na ngiti sa kanyang mukha. Nagpakilala siya, at dinagdagan pa niya ang kanyang tono, ang kanyang pamilya ay mayroong kumpanya. Ayon sa pagkakakilala ni Wang Chao sa karamihan ng mga babae, tulad ni Zhao Yuxin na isang mahiyain at estudyante. Ang pagkontrol ay napakadali, kailangan lang sabihin ang iyong pangalan at background.
Kahit medyo may pera, kusang didikit ang ibang partido, tulad ni Lizio sa tabi. Paano hindi magiging excited? Ngunit ang hindi inasahan ni Wang Chao ay sa kanyang pagtatangka. Sa kanyang inabot na kanang kamay, si Zhao Yuxin ay walang pakialam na parabang hindi niya ito nakita. Kahit walang kaunting sagot, medyo natigilan si Wang Chao, nagulat ng ilang sandali. Nagulat ang kanyang mga mata, hindi na nagsalita at mabilis na nagdagdag ng isang pangungusap, kahit ang kanyang boses ay naging mas mabigat. 100 milyong ari-arian, hindi siya naniniwala na sa isang maliit na county. Ang 100 milyong ari-arian ay karaniwang nasa tuktok ng pyramid, hindi niya pa rin kayang mapababa si Zhao Yuxin sa kanyang harapan, hindi pa rin niya magawang pakilusin siya kahit kaunti. Tutal, si Lizio sa tabi ay maaaring gawin kahit anong gusto niya, mahal. At si Lizio sa tabi, nang marinig ang mga salita ni Wang Chao, tinitingnan ang nag-aalab na tingin ni Wang Chao na nakatitig kay Zhao Yuxin. Ang kanyang mukha ay biglang dumilim, naging balisa ang kanyang mga mata, gayunpaman. Gusto niyang gamitin si Zhao Yuxin sa kanyang harapan upang pagtawanan si Wang Chao sa kanyang harapan. Gusto niyang iparanas kay Wang Chao ang pagkabigo. Upang mapagtanto niya ang kanyang pagsunod, kahit na nahulaan na niya na may malaking posibilidad na hindi papayag si Zhao Yuxin. Gayunpaman, sa sandaling ito, nang marinig na direktang sinabi ni Wang Chao na ang kanyang mga ari-arian ay nagkakahalaga ng 100 milyon. Kinailangan ng mag-alala ni Lizio paano kung pumayag si Zhao Yuxin? Tutal, iba ang panlabas sa panloob. Ito ay 100 milyong ari-arian, gayunpaman, ang mas ikinagulat niya ay. Ang sumunod na ginawa ni Zhao Yuxin ay lubos siyang nagpatigil, lubusan siyang na-excite. Kabanata 14 na magkakilala ba tayo? Isa pa, tapos. Tinitingnan si Wang Chao sa kanyang harapan, nang marinig ang mga salita ni Wang Chao, si Zhao Yuxin ay walang pag-aalinlangan. Direktang nagtanong, tapos. Nang marinig ang mga salita ni Zhao Yuxin, biglang natigilan ang mukha ni Wang Chao, puno ng kawalang paniwala, kahit lubos na nagulat. Hindi talaga niya alam kung ano ang dapat sabihin, hindi ito tama, kumpara sa kanyang iniisip. Iba talaga sa sandaling ito, nang marinig ang kanyang pagpapakilala. Nang marinig na ang kanyang mga ari-arian ay nagkakahalaga ng 100 milyon, hindi ba dapat siyang magulat at pagkatapos ay matigilan? Sa huli, mabilis na makabawi mula sa pagkagulat at pagkatapos ay mabilis na magbigay ng papuri sa kanya o kahit na magpa-cute. Parang nagpapakita ng motibo dati. Anong nangyayari ngayon? Bakit walang kahit katiting na pagka-interes? Walang kahit katiting na ekspresyon ng pagka-interes. Sa halip, napakatahimik, parang walang kapayapaan sa loob. Talagang hindi ka panipaniwala. Hindi ito dapat nangyayari. Pero, nakita ang reaksyon ni Zhao Yuxin, walang kahit katiting na pagkagulat. Hindi man lang pinansin ang kanyang ekspresyon. Mas lalong nag-alab ang mukha ni Wang Chao. Naging masabik ang kanyang mga mata. Isang babaeng talagang napakaganda. Ang ganitong pag-ugali ay nakakakilig. Gaya ng kasabihan. Ang hindi mo makuha ay laging nagpapabagabag. Ang hindi mo makuha ay laging pinapangarap. Hindi naniniwala si Wang Chao na hindi niya kayang masakop si Zhao Yuxin sa kanyang harapan. Mukhang kailangan niyang gumawa ng totoong aksyon. Para makakain ng ganitong kasariwa, walang kontaminasyon, at napakagandang lamang dagat, hindi pwedeng walang aksyon. Malinaw na imposible. Hindi katulad ni Lizio sa tabi si Zhao Yuxin sa kanyang harapan. Isang babaeng basta na lang dumidikit. Kailangan ng babaeng ito ang iyong aksyon. Dagdag pa ang matatamis na salita. Hiu. Samantala, si Lizio sa tabi. Nakita ang mukha ni Zhao Yuxin na walang anumang pagbabago at tahimik na sumagot, kaya siya nakahinga ng maluwag. Ang kaba sa kanyang mukha ay ganap na nawala. Pati ang kanyang mga kamay na mahigpit na nakahawak ay lumuwag din, dahan-dahang bumukas. Kanina, kahit na nahulaan na niya na kay Zhao Yuxin na napakaganda, masasabing perpekto. Siguradong sisimulan ni Wang Chao ang panliligaw. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Lizio ay na magiging direkta si Wang Chao at ibubunyag pa ang kanyang mga ari-arian. Dahil dito, naging maputla ang mukha ni Lizio at mas lalong nagmadali ang kanyang mga mata. Natatakot na baka pumayag agad si Zhao Yuxin nang walang pag-aalinlangan. Sa oras na yon, magkakaproblema siya, lalo na't sa harap ng napakalaking pera. Mahigit 100 milyong ari-arian, kaya kayang tiisin ni Zhao Yuxin. Talagang hindi tiyak. Pero hindi niya kaya. Kung hindi siya magbibihis araw-araw bilang kuneho, katulong, at para mapasaya si Wang Chao. Ngayon, narinig na walang pag-aalinlangan si Zhao Yuxin, lalo na't walang. Nagtanong siya ng may pag-aalala, sa wakas ay gumaan ang pakiramdam ni Xuanzai. Sa wakas ay nakahinga ako ng maluwag. Kung walang importante, maaari bang umalis ka na? Hinaharangan mo ako. Habang natigilan si Wang Chao, walang pag-aalinlangan si Zhao Yuxin at nagsalita ng may malamig na tingin. May bahid pa ng pagkadismaya sa kanyang mukha. Ayaw ko sa lahat na ako ay na ginagawa ang isang bagay at biglang maantala. At ngayon, ganoon na ang nangyayari.
Hindi ba niya nakikitang pumipili ako ng damit? Hindi ba niya nakikitang abala ako? Lalo na kung ito ay isang taong hindi ko naman kilala. Ito. Nang marinig ni Wang Chao ang sinabi ni Zhao Yuxin at makita ang kanyang seryosong ekspresyon. At ang kanyang mukha, bigla siyang natigilan at hindi makapaniwala. Hindi siya makabawi agad. Zhao Yuxin, tama ba? Sa wakas. Pagkatapos niyang makabawi, tumingin siya kay Zhao Yuxin at mumiti ng matamis si Wang Chao. Bahagya siyang umisi. Hindi siya si Wang Chao kung hindi niya mapapasunod ang isang babae. Magiging katatawanan siya. Aling mga damit ang gusto mo? Bibilhin ko lahat bilang regalo ko sa ating pagkikita. Ano sa palagay mo? Bibilhin mo lahat? Nagulat si Li Ziyu nang marinig ito. Gulat na gulat siya at hindi alam ang sasabihin. Bibilhin mo lahat? Paano kaya yon? Kahit siya si Li Ziyu. Kahit payagan niya si Wang Chao na gawin ang gusto niya, wala pa rin siyang ganoong pribilehyo. Ngayon pa lang, isang regalo lang sa pagkikita at makakatanggap na si Zhao Yuxin ng ganito karami. Bibilhin mo lahat? Bigla siyang nainggit ng labis. Tumingin siya kay Zhao Yuxin ng may malamig na tingin. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at kinagat ang kanyang labi. Ang kanyang puso na kalmado. Sa isang iglap ay bumalik sa pagkabahala. Titig na titig ang kanyang mga mata. Kay Zhao Yuxin, takot na bigla itong pumayad. Kung ganoon. Pero wala na siyang magagawa para kay Li Ziyu, at sa gitna ng pagkabalisa ni Li Ziyu at ang kanyang malamig na paningin. Nang marinig ang sinabi ni Wang Chao, ang mukha ni Zhao Yuxin ay nanatiling kalmado, at ang kanyang paningin ay mas malamig pa. Dahan-dahan niyang sinabi, gaano tayo ka-close? At si Wang Chao, na ang mukha ay may bahagyang ngiti at ang mga sulok ng kanyang bibig ay bahagyang nakataas, na nag-akalang sigurado na siya. Inakala niyang masasarapan niya ang mga pagkaing dagat. Ngunit nang marinig niya ang sinabi ni Zhao Yuxin at makita ang walang emosyon na mukha ni Zhao Yuxin. Biglang nagulat ang kanyang mukha, natigilan ang kanyang paningin at lubos na natulala. Paano nangyari ito? Pinili niya ito ng walang pag-aalinlangan pero kung ibang tao ang nasa kalagayan niya. Matagal na sana silang pumayag, tutal, malaya silang makapamili, at sagot na niya lahat. Kakaunti ang makakatanggi dito, ngunit ang hindi inaasahan ni Wang Chao ay direktang tinanggihan siya ni Zhao Yuxin sa harap niya. Walang kahit anong pag-aatubili o pag-aalinlangan. Paano nangyari ito? Sa pagkakataong ito, dapat na siyang sumuko, hindi ba? Samantala, si Li Ziyu sa tabi niya ay nakinig sa sinabi ni Zhao Yuxin. Nakita ang natigilan na mukha ni Wang Chao at ang kanyang nanlulumong paningin, bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay bahagyang tumaas na may halong panunuya. Ang mga pangyayari ay nagaganap ayon sa kanyang plano. Maayos ang lahat. Basta't malubhang mapahiya si Wang Chao sa harap niya, ito na ang oras para gampanan niya ang kanyang papel. Sa oras na yon, gusto niyang sumuko si Wang Chao sa kanya, hindi ba't napakadali nito? Kaya, sa sandaling ito, lubos na mabigla ka sana. Kung mas determinado si Zhao Yuxin na tumanggi, mas malaki ang pagkakataon niya na mapasuko si Wang Chao. Ang bagay na ito. Walang duda. Kuya, at sa gitna ng pagkatulala ni Wang Chao. Sa sandaling ito, isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Li Ziyu, tumawa siya ng mahina. Ang kanyang magagandang mata ay kumukurap-kurap, tumingin kay Wang Chao sa tabi niya at muling nagdagdag ng insulto. Mahal, marahil hindi mo alam, kagabi. Hindi ba't isa pa siyang babaeng naglalaro na nakasuot ng bunny girl? Kabanata 15, isa lamang siyang babaeng naglalaro. Babaeng naglalaro. Nang marinig ang sinabi ni Li Ziyu, nakita niya ang kaakit-akit na mukha. Ang katawan ni Zhao Yuxin, na may figurang parang diyosa, ang mukha ni Wang Chao ay lubos na nagulat, at ang kanyang paningin ay lubos na nanlumo. Puno ng kawalan ng paniniwala, halos para siyang nakakita ng multo, hindi makapaniwala sa sinabi ni Li Ziyu. Maliwanag na hindi inaasahan ni Wang Chao na ang nakatayo sa kanyang harapan na si Zhao Yuxin. Na tila isang perpektong napakagandang babae, ay isa palang playmate, napaka. Hindi ka panipaniwala, at nang marinig ni Zhao Yuxin ang mga salita ni Li Ziyu, nakita ang maliwanag na ngiti sa mukha ni Li Ziyu. At ang nagmamalaking ekspresyon na yon, ang kanyang mukha ay agad na namula, may mga luha na nagbabadyang tumulo. Kung hindi niya pinipigilan ang sarili, kanina pa siya umiyak, hindi ba? Kagabi, nakita ko mismo na may isang tao sa Jingsu Hall na pumasok sa hotel. Bilang isang playmate, nang marinig mo ang mga salita ni Li Ziyu, ang mukha ni Zhao Yuxin ay mas lalong namula. Ang bawat eksena ay lalong naging miserable kung maaari lang. Ayaw na niyang banggitin ang bagay na ito habang buhay. Kayo ang mga playmate, kung magsasalita pa kayo ng kung ano-ano. Huwag niyo akong sisihin kung hindi ako magiging maganda sa inyo, talaga namang pangit. Mahilig mag-inarte, isang napakalaking nigi silang, hindi ko alam kung gaano nakarumi. Anong karapatan mong magsalita ng ganyan sa iba? Nakakatawa talaga. Sino? Nang ang mga salitang ito ay umabot sa tainga ni Li Ziyu, ang kanyang mukha ay agad na nagbago.
Ang kanyang mga mata ay naging madilim at ang kanyang tingin ay mas lalong naging matalim, may galit na nagliliyab, ayaw na ayaw niya na may sumasabat. Siyempre, hindi naman naiinis si Lizio sa pagsabat ni Wang Chao. Ano man ang bibig, Xiao Chunan, at iba sa galit ni Lizio. Si Zhao Yuxin, nang marinig ang boses na nanggagaling sa gilid, ang kanyang mukha ay agad na naantig, at may mga luha na nagbabadyang tumulo sa kanyang mga mata. Kahit ang kanyang paningin ay lumabo, Xiao Chunan, nang tumingin si Lizio sa pinanggagalingan ng boses. Nakita ang isang binatang may napakagandang mukha na lumalapit, ang kanyang mukha ay nagulat. Ang kanyang tingin ay nagulat, at siya ay agad na natigilan, kahit ang kanyang magandang katawan ay agad na naging matigas. Paano kaya, Xiao Chunan, paano siya nagawang pumunta dito? At ang mas nakapagpagalit kay Lizio ay ang paraan ng pakikipag-usap sa kanya ni Xiao Chunan. Paano niya siya tinawag, nakakainis ka, bakit ka nandito? Habang pinapanood si Xiao Chunan na lumalapit, bukod sa pagkabigla, gulat pa rin ang nakikita sa mukha ni Lizio. Siya ay ganap na natigilan, kahit na lubusang hindi makapaniwala, paano kaya? Kailan pa nangyari na magkasama sina Xiao Chunan at Zhao Yuxin? Bakit wala akong kaalam-alam? Kung kaya mong pumunta dito, bakit hindi ako pwede? Gayunpaman, sa kanyang pagkabigla sa mukha ni Xiao Chunan. Sa halip ay lumitaw ang isang maliit na ngiti, walang anumang pag-aalala, malamig ang tingin. Ang kanyang mukha ay lalong naging mapanlait, nanunuya. At si Lizio nang marinig ito. Ang kanyang mukha ay biglang natigilan, gustong magsalita, ngunit hindi alam kung ano ang dapat sabihin. Sa kanyang mga mata, ang nakikita lamang ay matinding galit. Ayos ka lang ba? Si Xiao Chunan, hindi man lang tiningnan ang galit na si Lizio, sa halip ay tumingin kay Zhao Yuxin sa kanyang tabi. Nag-aalalang tanong, o ayos lang ako? Nang marinig ito ni Zhao Yuxin, nakita ang tingin ni Xiao Chunan, ang kanyang mga mata ay biglang nag-iwas ng tingin at ang kanyang kamay ay bahagyang yumuko. Ang kanyang dalawang maliliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang damit, nag-inat na nagsabi. Nakakainis, itong babaeng to, nakita ang nag-iinat na itsura ni Zhao Yuxin. Ang mahinang boses, ang mukha ni Lizio ay lalong nagalit at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Patuloy na nagliliyab, naggangalit ang mga ngipin, ang kanyang dalawang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakuyom. Kahit ang mga kuko ay bumaon na sa kanyang laman. Magkakilala kayo, at si Wang Chao sa tabi. Nakita ang galit at malamig na anyo ni Lizio, ang kanyang mukha ay nagtaka, bahagyang nakakunot ang noo. Mapanglaw na nagtanong, bakit parang may hindi magandang kutob? Hindi pa natatapos magsalita si Wang Chao. Nang marinig ito ni Lizio, nagmadali ang kanyang mukha at mabilis na nagsalita. Lizio, si Zhao Yuxin na kanina lang ay mahinhin nang marinig ang sinabi ni Lizio. Bahagyang nagalit ang mukha at ang kanyang tingin ay naging mapanlait kay Lizio. Paano niya nagawa ito? Si Xiao Chunan ay boyfriend ni Lizio, di ba? At ngayon, sinasabi ni Lizio na hindi niya kilala si Xiao Chunan. Hindi ka panipaniwala, hindi pa natatapos magsalita. Nang marinig ni Wang Chao ang sinabi ni Lizio, tumingin sa nagulat na si Zhao Yuxin sa kanyang harapan, tumingin kay Lizio sa tabi. Bahagyang nakakunot ang noo, mapanlait ang tingin, hindi niya alam kung bakit. Parang may kutob ako, isang kutob na hindi maganda, hindi ko masabi. Hehe, at nang marinig at makita ni Xiao Chunan ang nagtatakang tingin ni Wang Chao. Lalo pang sumama ang kanyang mukha, at ang kanyang tingin ay puno ng paghamak at panunuya. Posible ba? Hindi lang tayo magkakilala, sobra pa nga. Xiao Chunan. Tulad ng inaasahan, nang marinig ni Lizio ang sinabi ni Xiao Chunan, biglang sumimangot ang kanyang mukha. Ang kanyang tingin ay puno ng lamig at pinagalitan niya ito. Ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng babala. Hindi kaya ilalabas ni Xiao Chunan ang lahat ng kanyang nalalaman. Nang maisip niya ito, lalong nagmadali ang mukha ni Lizio kahit ang kanyang boses ay may halong babala. Ang hita na nahawakan niya ng hirap ay hindi dapat mawala bago pa siya makahanap ng mas magandang hita. Sobra pa nga. Tulad ng inaasahan, nang marinig ni Wang Chao ang sinabi ni Xiao Chunan. Biglang nagulat ang kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay naging madilim, dahan-dahang tumingin kay Lizio. Walang pag-aalinlangan, diretsong nagsalita, sa palagay ko. Hindi ka naman siguro tututol na magpaliwanag ng maayos, hindi ba? Akala ko si Lizio ay sariwa at hindi kontaminadong pagkaing dagat, ngunit mukhang nagbago na ang sitwasyon. Sa isang iglap, kailangan niyang sumimangot, kailangan niyang kumunot ang kanyang noo, at kailangan niyang maging matalim at malamig. Mahal, pakinggan mo ang paliwanag ko, nang marinig ni Wang Chao ang sinabi. Nang makita ni Lizio si Wang Chao sa kanyang harapan na nakasimangot at ang kanyang mga mata ay malamig at matalim, nagmadali si Lizio. Hindi na nagsalita pa, mabilis na nagsalita, na nagpangyari kay Wang Chao na marinig ito. Sumimangot ang kanyang mukha at ang kanyang tingin ay napakalamig. Ewan ko ba kung bakit. Bigla kong naramdaman na parang niloloko ako. Kung gayon,
Gusto kong marinig kung paano ka magdadahilan. Ika-16 na kabanata, ano? Gusto mo akong maging nobya? Mahal, hindi talaga ito ang iniisip mo. At si Lizzie sa tabi. Nang marinig ni Wang Chao ang kanyang sinabi, biglang nataranta ang kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay naging balisa. Hindi niya dapat mawala ang hita na nahawakan niya ng hirap. Akala niya, sa pamamagitan ng paggamit sa pagiging prangka ni Zhao Yuxin, madidisiplina niya ng husto si Wang Chao. Para sumunod ito sa kanya at maging tapat. Ngunit, ang hindi inaasahan ni Lizzie ay tila mas lalo lamang niyang pinalala ang sitwasyon. Paano siya hindi mag-aalala? Wala talagang namamagitan sa amin. Talaga. At sa huli, tila may naisip siya, mas lalo siyang nag-alala. Mahal, kung mayroon man talaga, kagabi. Paano mangyayari ang mga bagay na yon? Gusto lang sirain ng batang lalaking yon ang relasyon natin. Nang marinig ang sinabi ni Wang Chao, tumingin si Lizzie sa nagdilim na mukha ni Wang Chao at mabilis na nagsalita. Natatakot na mahuli siya at baka bigla na lang mawala ang kanyang hita. Nang marinig ito ni Wang Chao, na nasa harapan niya at makita ang nagmamakaawang mukha ni Lizzie na may mga luhang nagbabadyang tumulo. Mas lalong sumeryoso ang mukha niya, bahagyang nakakunot ang noo. Kagabi, mayroon niyang isang bahid ng pula at totoo ito. Hindi niya ito kayang itago at ang pagiging masikip ay totoo rin, walang anumang pagluwag. Xiao Chunan, mula ngayon, wala na tayong anumang kinalaman sa isa't isa. At mula ngayon, hindi na rin tayo magkaibigan. Wala akong kaibigang katulad mo. Nang makita si Wang Chao na nag-isip, mas lalong nagdilim ang mukha ni Lizzie at mabilis na nagsalita. Itinakwil ang lahat ng relasyon. Mula ngayon, pakisuyong kalimutan na ang lahat ng iyong ilusyon. May gusto ka ba? Sa sinabi ni Lizzie, hindi man lang nag-abala si Xiao Chunan. Sa halip, tumingin siya kay Zhao Yuxin, na nasa tabi, at may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, hinaplos ang ulo ni Zhao Yuxin. Chunan. Nang marinig ito ni Zhao Yuxin, at makita ang magiliw na ngiti sa mukha ni Xiao Chunan. May bahid ng sakit sa kanyang mukha, may mga luhang nagbabadyang tumulo sa kanyang mga mata, bahagyang kinuyom ang kanyang maliit na kamay. Maging siya ay nag-alala. Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi ganito ang kinalabasan. Ayos lang. Nang marinig ito ni Xiao Chunan, ngumiti lamang siya. Umiling siya. Alam na ni Xiao Chunan ang tungkol kay Lizzie. Ngayon na nagkaharap sila, mas mabuting linawin ang lahat. Hindi na niya kailangang magsalita pa. Kung ano ang gusto niya, kung ano ang hindi. Pumunta na lang tayo sa palengke. Nang marinig ang sinabi ni Xiao Chunan at makita ang tingin nito sa kanya. Mariing umiling si Zhao Yuxin. Sobrang mahal ng mga damit dito, bawat isa ay nagkakahalaga ng daan-daang yuan. Bilang isang estudyante, hindi ito kailangan, lalo na't wala rin siyang masyadong pera. Sige, nang makita ang itsura ni Zhao Yuxin. Tumango na lang si Xiao Chunan, hinawakan ang maliit na kamay ni Zhao Yuxin at lumabas. Tara na. At nakita ni Zhao Yuxin. Si Xiao Chunan na hawak ang kanyang maliit na kamay at lumalabas, may bahid ng pamumula sa kanyang mukha. Lumalabas din ang bahagyang hiya sa kanyang mga mata. Bahagyang umiling ang kanyang pulang labi at tumango. Kapag nakarating na tayo doon, tama, habang papalabas si Xiao Chunan. Tila may naalala, biglang huminto at dahan-dahang lumingon. Tumingin kay Wang Chao, bahagyang tumaas ang sulok ng kanyang bibig. Sa totoo lang, ang daang pangarap mo sa gubat, matagal na itong tinapakan ng maraming tao. Matagal na itong naging abala. Ang tinatawag mong makipot na landas ay matagal nang naging malawak na daan patungo sa langit. Maniwala ka man o hindi, bahala ka. Wala nang pakialam. Tutal, kahit paano, mapagtatakpan pa rin ang mga pagkukulang sa loob ng 3 taon. Pagkatapos sabihin yon, walang pag-aalinlangan, lumabas na siya ng mall. Umalis si Lizzie, at habang si Xiao Chunan at ang iba pa. Pagkalabas ng mall, isang galit na boses ang narinig mula sa likod. Puno ng galit, na tila matagal nang pinigilan at tuluyang sumabog. Mahal, pakinggan mo ako. Hindi iyon ang sinabi niya. Chunan, hindi kaya naririnig mo yon? Nang marinig ang galit na sigaw mula sa mall, nag-alala si Zhao Yuxin. May bahid ng pagkabahala sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Xiao Chunan. Nag-aalala ang kanyang magagandang mata. Hinilan niya ang kanang kamay ni Xiao Chunan. Ayos lang. Gayunpaman, si Xiao Chunan sa halip ay bahagyang ngumiti at marahang hinaplos ang ulo ni Zhao Yuxin. Ito ay nararapat sa kanya. Sino ba naman ang nagpahirap sa'yo? Narinig ni Chunan ang sinabi ni Xiao Chunan. Sa sandaling iyon, ang mukha ni Zhao Yuxin ay labis na naantig. Ang magaganda niyang mata ay lalong kumikislap at may mga luhang nagbabadyang pumatak sa kanyang mga mata. Ano, naantig ka ba? Gusto mo ba? Magpahayag ka ng hiling. Sa pagkakataong ito, ginawa ko ito para sa'yo. Wala na akong girlfriend. Kailangan mo akong bigyan ng kapalit. Tinitignan mo ang nakangiting mukha ni Xiao Chunan. Ang kanyang mga mata ay kumikislap. Ang mukha ni Zhao Yuxin ay lalong pumula. Ang kanyang magandang mata ay lalong nahiya, at ang kanyang pawisang kamay ay bahagyang yumuko. Mahinang bulong niya, ayoko nga.
Ano ni? Gusto mo akong maging girlfriend mo? Nang marinig ni Xiao Chunan ang mahinang boses ni Zhao Yuxin, ang kanyang ngiti ay lalong lumawak. Bahagya siyang umiti at tumango. Kahit na. Medyo biglaan pero pumapayag ako. Ikaw. Ang pawisang kamay ni Zhao Yuxin, na bahagyang nakayuko, nang marinig ang sinabi ni Xiao Chunan, ang kanyang mukha ay lalong pumula. Maging ang kanyang mga tainga ay nagkulay rosas. Sino nagsabing gusto kitang maging girlfriend? Ayoko nga. Ano? Sabi mo hindi lang kita magiging girlfriend, gusto mo pa akong maging. Nang marinig ni Xiao Chunan, ang kanyang ngiti ay lalong lumawak. Ang kanyang mga mata ay lalong nagningning sa excitement. Tinitignan si Zhao Yuxin sa kanyang harapan, at siya ay lumulunok. Kung ganoon, papayag ba ako? Simula ngayon, ikaw na ang asawa ko. Sino ang asawa mo? Ito ay nagpula palalo sa mukha ni Zhao Yuxin, na parang usok na lalabas. Ang kanyang magandang mata ay lalong nahiya, sumimangot at bahagyang umimik. Ayoko nga, ayoko. Ibig sabihin gusto mo. Kayong mga babae, hindi ba't palaging hindi sinasabi ang gusto? Kung ganoon, gusto ko. Zhao Yuxin, gusto mo nga ako. Gusto mo akong maging asawa. Nang marinig ni Zhao Yuxin ang sinabi ni Xiao Chunan, ang kanyang mukha ay tuluyan ng pumula. Nakakapaso, padabog na yumapak, sumimangot. Wala ako. Wala ba? Kung gayon, meron nga. Hindi ko akalain nakakapit ka sa katawan ko. Nakita ko ang mapanuyang ngiti ni Xiao Chunan. Ang kanyang mukha ay may mas maningning na ngiti, na parang nagtagumpay sa isang balak. Ang mukha ni Zhao Yuxin ay lalong nagalit. Mariing ikinuyom ang ngipin, tumawa. Mahirap. 17 lila, napakagandang dalangin Chunan. Kumusta ang isang ito? At sa isang palengke, sa oras na ito ay may isang mukha ni King Guo Qingcheng, katawan ng demonyo ng isang dalagita, nakatingin sa isang puting strap na minipalda sa tabi. Namumula ang mukha, mabilis na kinuha sa harap niya at sumukat. Nagtanong, hindi ba masama? Napakaganda. Tinitingnan si Zhao Yuxin sa harap niya, lumitaw ang bahagyang ngiti sa mukha ni Xiao Chunan. Kinailangan niyang tumango at nagbigay ng napakalaking papuri. Hindi maitatanggi. Maganda ang paningin ng mga babae. Sobrang ganda. Sa palagay ko, mas maganda rin ang isang iyon. Nang makita ang isang lilang palda ng demonyong oso sa tabi, mabilis na nagsalita si Xiao Chunan. May ilang punta sa dibdib, medyo kaakit-akit pa rin. Ito, nang marinig ang sinabi ni Xiao Chunan. Tinitingnan ang butas na lilang palda sa harap niya, lalong namula ang mukha ni Zhao Yuxin, at ang kanyang magagandang mata ay may bahid ng pagkamahiya. Napakabuks ba nito? Napakahusay ng paningin ng gwapong lalaki na ito, tulad ng para sa sakim na Panginoon sa tabi, nang makita. Lumitaw ang isang bahagyang ngiti sa kanyang mukha at mabilis na nagsalita. Ang ganitong uri ng lilang estilo ay ang sikat na palda ngayong taon. Maraming tao ang bumibili nito. Ngayon, ang natitira na lang ay ang huling dalawa. Hindi maitatanggi. Napakalaki ng kasunduan sa iyong ganda. Siguradong mapapaibig mo ang maraming tao kapag isinuot mo ito. Maaari kong sabihin, ito ay talagang ginawa para sa iyo, ganda. Nang marinig ito mula sa babaeng nasa edad na lumapit, tinitingnan ang lilang palda sa harap niya, nag-alinlangan ang mga mata ni Zhao Yuxin. Totoo, maganda. Hindi kita niloloko. Ang pagsuot nito ay tiyak na magpapabaliw sa sinumang lalaki sa iyo. Nang marinig ang sinabi ng Greedy Master, lalong pumula ang mukha ni Zhao Yuxin, kumikislap ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Xiao Chunan sa kanyang tabi, nag-abot ng kamay, yumuko, at sa huli tumango ng bahagya. Maingat niyang sinabi, sige, susubukan ko. Nang makita si Zhao Yuxin na maingat na tumitingin sa kanya, lumitaw ang isang bahagyang ngiti sa mukha ni Xiao Chunan. Tumango siya. Narinig ito ni Zhao Yuxin. Lalong pumula ang kanyang mukha, walang anumang pag-aalinlangan, at mabilis siyang naglakad patungo sa dressing room sa tabi. Gwapo, girlfriend mo ba siya? Tungkol naman sa Greedy Master na nakakita. Lumitaw ang isang bahagyang ngiti sa kanyang mukha, tumingin kay Xiao Chunan at nagtanong. Hindi, magkaibigan lang kami. Nang marinig ito ni Xiao Chunan, umiling siya. Sa kasalukuyan, magkaibigan lang talaga sila. Pagkatapos ng lahat, hindi pa pumapayag si Zhao Yuxin, bagamat magkatabi na silang natutulog. Naiintindihan ko. Nang marinig ito ng Greedy Master, at makita ang ekspresyon ni Xiao Chunan, lumitaw ang isang bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Tumango siya, napakaliwanag. Nang marinig ang sinabi ng Greedy Master, nang makita ang ekspresyon ng "Naiintindihan ko" sa mukha ng Greedy Master, sa harap niya, walang masyadong sinabi si Xiao Chunan. Ngumiti lang siya, tinatamad ng magpaliwanag. Xiao Chunan. Sa sandaling ito, narinig ang boses ni Zhao Yuxin mula sa tabi, kasabay nito ang isang figura ng dalagang nakasuot ng lilang palda ang lumitaw sa harap ni Xiao Chunan. Isang ulo ng itim na buhok na parang talon. Ang mukha na nakabibighani ay may bahagyang pamumula. Ang magagandang mata ay kumikislap. Ang kanyang tingin ay may bakas ng pagkamahiya,
Tulad ng isang dalagang umiibig sa unang pagkakataon, napakaganda. Kasabay ng isang bahagyang halimuyak, ang figura ni Zhao Yuxin ay narating na ang harapan ni Xiao Chulan. Lalong pumula ang kanyang mukha, ang kanyang magagandang mata ay may bahagyang hiya, napakaganda. Gulo-gulo tumingin kay Zhao Yuxin na lumitaw sa harap niya, tumingin sa perpektong collarbone sa harap niya. Isang malaking bahagi ng kapusyan sa dibdib, na may ilang lilang lace na nakabalot sa tagpo. Ang malalalim na guwang ay nakaukit doon, walang hanggan ang tingin. Talagang napakaganda, napalunok pa ng laway si Xiao Chulan. Anong tingin yan? Nang makita ni Zhao Yuxin na nakatayo sa harap ni Xiao Chulan ang matamlay na titig nito. Namula ang kanyang mukha at lumambing ang boses, paikot-ikot ang kanyang kamay. Ang lambing na temperatura, maganda, napakaganda. Nang makita ni Xiao Chulan na nakabawi na siya mula sa pagkagulat, hindi na siya nag-atubili pa. Mabilis siyang nagsalita at lumunok ng laway. Hindi maikakaila. Ang kulay ube ay talagang napakaganda. Hindi lamang nito binibigyang diin ang perpektong hubog ng katawan ni Zhao Yuxin. Ang mas mahalaga pa, itinampok nito ang napakalawak na kapusyan na nakakaakit ng pansin. Talaga ba? Nang marinig ang sinabi ni Xiao Chulan, namula ang kanyang mukha. Ang balisang puso ni Zhao Yuxin ay biglang nagningning at naging masigla ang kanyang mga mata. Hinila niya ang kanang kamay ni Xiao Chulan, puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Engan! Talaga! Nang makita ang hitsura ni Zhao Yuxin at ang malawak na kapusyan sa harap niya. Nagningning ang mukha ni Xiao Chulan at naging masigla ang kanyang mga mata. Tumango siya. Kung gayon, ito na ang kukunin ko. Nang marinig ni Zhao Yuxin. Matapos matanggap ang kumpirmasyon ni Xiao Chulan, mas lalo siyang namula at tumango sa huli. Nagkahiyaan ang kanyang magagandang mata. Susubukan ko pa ang isa pang set. Pagkatapos niyang sabihin yon, para siyang isang batang babae na walang pag-aalinlangan at mabilis na tumakbo papunta sa fitting room sa tabi. Ang batang ito, nang makita si Zhao Yuxin na mabilis na umalis. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Xiao Chulan, ngunit ang kanyang puso ay lubusang nagningning. Mukhang, kailangan kong bilhan ang batang ito ng iba't ibang damit sa hinaharap. Mga damit na kakaiba. Kung ganoon, tiyak na magiging napakaganda at napakagaling. Chulan, paano ito? Hindi nagtagal. Muling lumabas si Zhao Yuxin mula sa tabi, nahihiya ang kanyang mukha. Kumikislap ang kanyang magagandang mata. Suot na kayo ni Zhao Yuxin ang puting damit kanina. Ang strapless na mini-dress ay perpektong binibigyang diin ang kanyang perpektong figura. Sa kanyang kaakit-akit na katawan, talagang nakakaakit ang kanyang dating ay. Tulad siya ng isang babaeng kapitbahay. Kung kanina, ang kulay ubing mini-dress ay nagbibigay ng isang sensual na pakiramdam, ngayon naman, ang puting mini-dress ay nagbibigay ng isang pakiramdam na talagang cute. Ang dalawa ay may kanya-kanyang ganda. Sa ganda at katawan ni Zhao Yuxin, halos lahat ay bagay sa kanya. Ano man ang kanyang isuot, maganda, napakaganda. Napakaganda. Kung yumuko, makikita rin ang malaking bahagi ng kanyang maputlang balat. Napilitan si Xiao Chunan na aminin na talagang napakaganda, napakaganda. Kunin na natin pareho. Yenan, tumango si Zhao Yuxin nang marinig niya ito. Tumango siya. Tumingin siya kay Xiao Chunan na parang may naalala. Ang kanyang magagandang mata ay mas lalong nahiya. Maingat siyang nagsalita, Chunan. Pwede ka bang tumalikod muna? May iba pa akong bibilhin. Kabanata 18. Mayroon bang ganitong paglipat? Isang update. Kailangan ko pang bumili ng iba pang mga bagay. Tinitingnan ang nahihiyang mukha sa harap niya, ang umiiwas ng tingin na si Zhao Yuxin, ang ekspresyon ni Xiao Chunan. Ay biglang natigilan. Sandaling natigilan ang kanyang tingin. Ano pa ang kailangan niyang bilhin? Mayroon bang bagay na hindi niya maaaring makita? Hindi niya maiwasang magtaka. Dali, tumalikod ka na. Samantala, si Zhao Yuxin, nang makita ang nagtatakang ekspresyon ni Xiao Chunan na hindi pa rin tumatalikod, ay mas lalong namula. Halos mahiya na siya ng sobra. Marahang itinulak ng kanyang maliit na kamay si Xiao Chunan. Malambing niyang sinabi, okay. Nang makita ang ganitong si Zhao Yuxin, ay mas lalong natuwa si Xiao Chunan. Tila may naalala, tumango siya. Kung ano man ang mga bagay na sinasabi ni Zhao Yuxin, kung ano talaga ang mga bagay na yon, sa wakas ay naintindihan na ni Xiao Chunan. Hindi ba't iyon lang ang mga bagay na yon? Bakit hindi niya maaaring makita? Ang kanyang bra kaninang umaga ay tinulungan pa niyang patuyuin. Totoo nga. Ngunit, kailangan niyang aminin na ang tela ay napakakinis, ang kalidad ay napakalambot. At saka itong bahagyang amoy gatas. Sige po, akin na po lahat ito. At nang tumalikod si Xiao Chunan, namula ang mukha ni Zhao Yuxin. Mabilis na kinuha ang damit sa tabi at nagsalita, magandang binibini. Hindi mo ba titingnan kung masyadong malaki ang sukat? Kung hindi ka siyang maluluwag yan. Tungkol kay Tanzhu, nang makita ang damit panloob na inabot ni Zhao Yuxin. Nagulat ang kanyang mukha at gulat na gulat. Hindi kaya. Sa sitwasyon kung saan karamihan ay ilan lang ang si, at halos walang
Ang babaeng ito sa harap ko ay pumili ng ganitong sukat. Ito ay labis na nakakagulat. Sige na, yan na lang. Nang marinig ang sinabi ni Tanzhu, mas mabilis na namula ang mukha ni Zhao Yuxin. Mabilis na nagsalita, umiling at halatang nagmamadali. Nang makita si Tanzhu na kinuha ang pulang bag sa tabi, mahinang nagpaalala si Zhao Yuxin. Boss, gusto ko nitong itim na bag. Nang marinig ang sinabi ni Zhao Yuxin at makita ang nakangusong mukha nito, natigilan ang amo. Tila naintindihan niya ang isang bagay, tumango at hindi na nagsalita. Mabilis na pinalitan ng itim na bag nang tanggapin ang itim na bag na mula ang mukha ni Zhao Yuxin. Ang magagandang mata ay may halong hiya at bumilis ang tibok ng puso. Dahan-dahang hinila ng maliit na kamay ang damit ni Xiao Chunan. Maingat na sinabi, Chunan, pwede na. Nang marinig ito ni Xiao Chunan, saka siya lumingon at tumingin sa itim na bag na hawak ni Zhao Yuxin. Bahagyang nagtataka ang kanyang tingin. Hindi ba eh? Nang makita ni Zhao Yuxin ang tingin ni Xiao Chunan, mas lalong namula ang kanyang mukha. Medyo kinakabahan ang kanyang magagandang mata. Agad na hinawakan ng mahigpit ang itim na bag, na parang nagtatago ng pagkain. Patuloy na bumibilis ang kanyang tibok ng puso. Chunan pahiram li. CJ. Nang makita ang ganitong itsura ni Zhao Yuxin, mas lalong nagtaka si Xiao Chunan kung anong klaseng bagay ang binili ni Zhao Yuxin. Ngunit nang makita ang itim na bag na mahigpit na yakap ni Zhao Yuxin, napilitan na lang si Xiao Chunan na huwag na lang. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, at ang kanyang mga labi ay bahagyang tumaas. Hindi magtatagal at malalaman niya ang katotohanan. Siguro, ngayong gabi na. Bigla siyang naging masabik. Boss! Bayad! 350 lahat. Chunan! Nang marinig ang sinabi ng amo, biglang nag-alala si Zhao Yuxin. Dahan-dahan niyang tinutusok si Xiao Chunan. Ang kanyang magagandang mata ay kumikislap. Kung ito ay para sa kanyang dating sarili. Wala itong halaga. Ngunit ngayon na wala siyang anumang pag-aari. Sa edad na ito ng pagiging estudyante, malaking halaga pa rin ito. Matapos maramdaman ang bahagyang pagtusok ni Zhao Yuxin sa kanya, paano hindi malalaman ni Xiao Chunan kung ano ang gustong sabihin ni Zhao Yuxin? Tumingin sa amo sa kanyang harapan at mabilis na nagsalita. Nang marinig ni Zhao Yuxin ang sinabi ni Xiao Chunan, biglang lumaki ang kanyang magagandang mata. Agad niyang niyakap si Xiao Chunan. Punong-puno ng pagkabigla, ngunit ang kanyang puso ay biglang naging labis na kinakabahan. Kahit ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na humawak kay Xiao Chunan. Ang ganitong pagtawad ay mas matindi pa kaysa sa kalahating presyo. Hindi kaya siya masaktan? Hindi niya maiwasang mag-alala. Hindi lang si Zhao Yuxin ang nabigla. Maging ang amo sa kanyang harapan ay nabigla rin. Punong-puno ng hindi makapaniwala, nakadilat ang mga mata. Lubos siyang natigilan. Parang hindi siya makapaniwala na totoo ito. Mayroon bang ganitong paraan ng pagtawad? Mas matindi pa kaysa sa kalahating presyo. Ito ay talagang walang hiya. Sigurado bang hindi sila nanggugulo? Bumalik mula sa pagkagulat at mabilis na nagsalita nang hindi na nag-isip pa. Pagtatawad? Walang ganitong paraan ng pagtawad. Napakabaliw. Gayunpaman, para sa pagkabigla ng amo. Walang pakialam si Xiao Chunan. Sinabi niya nang may paninindigan. Nang marinig ito ni Zhao Yuxin na humahawak kay Xiao Chunan, mas lalo siyang nag-alala. Labis na kinabahan ang kanyang puso. Mayroong kislap sa kanyang mga mata. Tinutusok si Xiao Chunan. Hindi kaya siya masaktan sa ganitong paraan? Para sa pagiging nerbiyoso ni Zhao Yuxin, hindi ito pinansin ni Xiao Chunan at hindi nagpakita ng anumang reaksyon. Tumingin sa amo sa kanyang harapan. Dahil sa napakaganda mong kasintahan. Ito na ang pinakamababang presyo. Ang presyo ko sa pagbili ay 260 na eh. Nang marinig ito ni Zhao Yuxin, biglang namula ang kanyang mukha at sumimangot. Hinila niya ang damit ni Xiao Chunan at kumurap-kurap. Ang mga damit na ito. Sige na, ganito na lang. Mukhang dahil sa napakagandang kasintahan ko at sa napakakisig kong itsura, magbigayan na tayo. Sa susunod, marami pa akong ipapakilalang kaibigan sa'yo. Ang girlfriend ko ay napakaganda at napakaraming kaibigan. Nang marinig ito ni Xiao Chunan, biglang napaisip ang amo at natigilan. Tara na. Tinitignan si Zhao Yuxin na kinakabahan at mahigpit na nakahawak sa kanyang kanang kamay. Kinuha ni Zhao Yuxin ang itim na bag na kanyang pinoprotektahan sa kanyang dibdib at inilagay sa mesa. Hinila niya si Zhao Yuxin at akmang aalis. Titingin tayo sa ibang lugar. Nang marinig ni Chunan ang sinabi ni Xiao Chunan, nag-alala si Zhao Yuxin. Ang palda kanina ay pinili niya ng matagal. Ngunit si Xiao Chunan ay ngumiti lamang at hinaplos ang ulo ni Zhao Yuxin. Nagbigay siya ng senyas at bumulong. Sige na. Gwapo, ibebenta ko sayo. Ito na ang pinakamababang presyo. Sa gitna ng pagtataka ni Zhao Yuxin, narinig ang boses ng amo mula sa tabi. Medyo nagmamadali na si Chunan. Nang marinig ni Zhao Yuxin ang sinabi ni Xiao Chunan, lalo siyang nag-alala. Sige na. Gayunpaman, sa sumunod na sandali. Nagulat si Zhao Yuxin.
Hindi makapaniwala ang kanyang mukha at tuluyan siyang natigilan. Sige, 200 na lang. Deal. Pero sa susunod, marami kang dapat ipakilalang kaibigan. Kabanata 11, kung walang pera, magbayad ka na lang ng iyong sarili. 2 palda. Pajama, panloob, may iba pa bang kailangang bilhin? Sa isang kalye, mayroong isang lalaki at isang babae, 2 figura. Naglalakad sila. Ang babae ay napakaganda, nakasuot ng puting miniskirt. Mayroon siyang perpektong katawan, isang kaaya-ayang maliit na baywang, talagang kahanga-hanga. Lalo na ang tuwid at mahabang, mahigpit na magkasya na mahahabang binti. Nakabalot sa isang peres ng puting medyas, nakasuot ng isang peres ng puting sneakers, talagang kahanga-hanga. Noong una, nakasuot si Zhao Yuxin ng neutral na damit, ngunit dahil sa pagpupumilit ni Xiao Chunan, sa wakas noong bumibili ng sapatos. Sa wakas ay nagpalit siya ng kasalukuyang puting palda sa fitting room. Mukhang isang tunay na dalagang kapitbahay. Wala na. Nang marinig ang mga salita ni Xiao Chunan, tinitingnan si Xiao Chunan sa harap niya, ang mukha ni Zhao Yuxin. May bahid ng pamumula. Maingat niyang sinabi, ngayon. Ang pagbili lamang ng mga bagay na ito ay nagastos na ng 5 o 600 yuan. Kung bibili pa ako, hindi ko na kaya, talagang wala na. Tinitingnan ang nag-aalinlangan sa harap niya. Si Zhao Yuxin na may bahid ng hiya sa kanyang magagandang mata, isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Xiao Chunan. Muling nagtanong, at nang marinig ni Zhao Yuxin, nakita ang tingin ni Xiao Chunan. Mariin siyang umiling. Chunan, ang pera para sa pagbili ng damit. Kapag may pera ako sa hinaharap, hindi ko na maibabalik sa'yo. Hindi na kailangan. Ilang maliit na pera lang. Nang marinig ni Xiao Chunan, nakita ang mukha ni Xiao Chunan na namumula. Sa halip, bahagyang siyang umiti at umiling. Hindi pwede. Hindi ko maaaring sayangin ang iyong pera. Sa hinaharap kapag may pera ako, tiyak na ibabalik ko sa'yo. Nang marinig ito ni Zhao Yuxin, nagmadali ang kanyang mukha. Seryoso siyang umiling, matatag ang kanyang tingin, tumango. Tama, kapag may pera ako sa hinaharap, tiyak na ibabalik ko sa'yo. Kung wala kang pera para bayaran. Tinitignan si Zhao Yuxin sa harap niya, biglang natuwa si Xiao Chunan. Nagbibiro, ngayon ikaw ay sa akin, kinakain ang akin. Ginagamit ang akin, sinusuot ang akin. Sa hinaharap, siguro'y isang napakalaking halaga. Nang marinig ito ni Xiao Chunan, biglang natigilan ang mukha ni Zhao Yuxin. Halatang gulat na lalaki ang mga mata at hindi makapaniwala. Ang ekspresyon na yon, hindi mo malalaman kung gaano kaganda. Lene, sigurado akong may pera akong ipambabayad. At sa huli, walang masyadong sinabi. Nakasimangot, bahagyang umungol kung hindi. Hindi ko na kailangan bayaran mo pa ang pera, magpakasal ka na lang sa akin. Habang tinitingnan ang nakasimangot sa harap niya. Si Zhao Yuxin na nakakakilig, ang ngiti sa mukha ni Xiao Chunan ay mas lalong gumanda. Lumunok-lunok, hulaan ko, ayaw ko. Nang marinig ito ni Zhao Yuxin, ang kanyang mukha ay mas lalong pumula at ang kanyang mga mata ay naging mapang-akit na may bahid ng kinang na umaagos. Nakasimangot, Nini, ang taas ng pangarap mo. Ayaw ko. Ibig sabihin ay gusto mo. Ginugulo mo ako, gusto ko. Talaga, Zhao Yuxin, gusto mong magpakasal sa akin. Pumapayag ako. Xiao Chunan, Nini, nang marinig mo ang sinabi ni Xiao Chunan. Nang makita si Xiao Chunan na nakangiting may pagmamalaki, biglang namula ang mukha ni Zhao Yuxin at ang kanyang mga mata ay mas lalong napahiya. Kumikindat-kindat habang tinitingnan si Xiao Chunan, gusto ko ba o hindi? Ano sa tingin mo? Umingol ka, hindi kita papansinin. Sa huli, namumula ang mukha na parang hinog na mansanas, habang tinitingnan ang mayabang na si Xiao Chunan sa harap niya, mas lalo pang pinagkrus ang kanyang mga braso. Bahagyang umungol, nakasimangot, bahagyang nakangiti ang mga labi. Ang taas ng pangarap mo. Kakaunti pa lang si Chunan magsalita. Narinig na ang kumakalam na tunog ng tiyan na nagpabalik sa pamumula na kanina lang nawala sa pisngi ni Zhao Yuxin. Ang kanyang mga mata ay mas lalong napahiya. Tara na, dadalhin kita para kumain ng masarap. Nang makita ito ni Xiao Chunan, bigla siyang napasaya at hinawakan ang kamay ni Zhao Yuxin. Naglakad papasok sa isang malaking mall sa tabi. Chunan, bakit hindi na lang tayo kumain sa labas? Kahit ano lang. Habang tinitingnan ang malaking mall sa harap niya, ang mukha ni Zhao Yuxin. May bahid ng pag-aalala, maingat na nagsalita. Paano naman yan? Bilang isang lalaki, anuman ang mangyari, dapat magsakripisyo sa sarili. Hindi dapat pabayaan ng asawa. Nang marinig ni Xiao Chunan, tinitigan si Zhao Yuxin na huminto sa harapan niya. Bahagyang umiti si Xiao Chunan at nagsalita, asawa. Sa narinig ni Zhao Yuxin ang sinabi ni Xiao Chunan, nagulat ang kanyang mukha. Nakabuka ang kanyang bibig. Lalo pang nanlaki ang kanyang mga mata na parang kampana. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Xiao Chunan. Lubusan siyang natigilan. Kailan pa siya naging asawa ni Xiao Chunan? Ang kanyang napakagandang mukha ay biglang pumula, kulay rosas, at napakaganda.
Maging ang kanyang mga tainga ay naging kulay rosas din tama. Pagkatapos ng pag-aalay ng sarili, hindi ba't siya na ang aking asawa? At si Xiao Chunan? Ang pagkabigla ni Zhao Yuxin ay ninisyan lamang niya. Hinawakan si Zhao Yuxin at naglakad papunta sa malaking mall sa harapan. Tinitigan ko ang kanang kamay na humahawak sa akin ng mabilis at mahigpit. Tinitigan ko ang matangkad na figura sa harapan. May gustong sabihin si Zhao Yuxin, ngunit sa huli, bahagyang ibinaba ang pawisang kamay. Naramdaman ang tamis sa puso. Hinayaan na lang nahatakin siya ni Xiao Chunan papasok sa mall. Gwapong lalaki, magandang babae, ilang po kayo? Sa harap ng isang restoran, nang makita ng serbidora si Xiao Chunan na hila-hila si Zhao Yuxin, ay natigilan sandali. May bakas ng pagkabigla sa kanyang mga mata. Hindi na nagsalita pa. Mabilis na nakabawi. Lumitaw ang bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Bahagyang nakangiti ang kanyang mga labi. Mabilis na nagtanong. Habang nakikipaglaban, si Zhao Yuxin na hinihila ni Xiao Chunan. Nang makita ang ilang salita sa harapan, biglang nabahala ang kanyang mukha. Gusto niyang kumawala sa pagkakagapos ni Xiao Chunan. Ang pagkonsumo sa ganitong lugar para sa dalawang tao ay aabot ng 300 pataas. Para sa kanilang mga estudyante, medyo mahal ito. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Zhao Yuxin ay tila nahulaan na ni Xiao Chunan ang kanyang gagawin. Hindi niya binitiwan ang kanang kamay ni Zhao Yuxin. Dahil dito, mas gusto nang magpumiglas ni Zhao Yuxin. Huwag nang magpumiglas. Tinitigan ang serbidora sa harapan. Hindi nag-atubili si Xiao Chunan. Mabilis na nagsalita, sumunod po kayo sa akin. Hindi na nagsalita ang waiter nang marinig ito, tumingin lamang kay Xiao Chunan. Bahagyang umiti sa kanyang mukha at tumango kung may kailangan daw sila. Pwede raw silang mag-order gamit ang NEET code. Inihatid ang grupo ni Xiao Chunan sa kanilang upuan at mabilis na inayos ang lahat ng kubyertos. Tiningnan niya ang grupo ni Xiao Chunan at mabilis na nagsalita. Sige po. Salamat, sagot naman ni Xiao Chunan at tumango. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-scan para mag-order. Bumaling siya kay Zhao Yuxin, gusto mo bang kumain? Nang makita ito ni Zhao Yuxin sa tabi niya, biglang sumeryoso ang kanyang mukha at bahagyang sumimangot. Chunan, masyadong mahal. Isang ulam di. Ilang 10 piso. Sapat na yon para sa isang araw nilang pagkain. Gayunpaman, nang marinig ito ni Xiao Chunan, tiningnan niya si Zhao Yuxin at nagpakita ng isang misteryosong ngiti. Okay lang, may pera ako. Nang marinig ni Zhao Yuxin ang sinabi ni Xiao Chunan, tiningnan niya ang cellphone ni Xiao Chunan at nakita ang history ng chat nila ng nanay nito. Biglang namula ang mukha ni Zhao Yuxin at lalong nahiya. Doon. Malinaw na nakasulat ang 5 salita, ika-20, gusto ko lang katawan mo. Xiao Chunan, ikaw. Tiningnan ang history ng chat, pati litrato niya ay ipinost pa. Sa likod ay direktang isinulat ang 4 na salita, maganda diba? Gamitin ang pera. Dahil dito, lalong namula ang mukha ni Zhao Yuxin at lalong nahiya. Paano mo nagagawa ito? Bakit hindi ko magagawa? Tiningnan ang nahihiyang si Zhao Yuxin. Bahagyang umiti si Xiao Chunan, bahagyang tumaas ang kanyang labi, na may bahid ng kapilyuhan. Hindi ba't nangako kang magpapakasal sa akin kanina? Magpakasal. Nang marinig ang sinabi ni Xiao Chunan, lubos na nagulat si Zhao Yuxin at lubos na namangha. Ganap siyang natigilan. Kailan siya nangakong magpapakasal? Hindi. Wala akong Naiintindihan ko. Ang wala ay meron, sagot ni Xiao Chunan na may nakakalokong ngiti. Tinitignan ang namumulang mukha ni Zhao Yuxin, lumunok siya ng laway, ang ganitong Zhao Yuxin. Ay talagang napakaganda. Ikaw, nang marinig ito ni Zhao Yuxin, ay lalong namula, kumagat sa labi, at sumimangot. Mahinang umungol, mag-order ka na. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Xiao Chunan nang makita. Mabilis na nagsalita, at iniabot ang cellphone kay Zhao Yuxin. Si Zhao Yuxin na may gustong sabihin, nang marinig ang sinabi ni Xiao Chunan, at makita ang seryosong mukha ni Xiao Chunan, ay biglang namula at may kislap sa kanyang mga mata. Sa huli ay sumimangot na lamang, tinitignan ang cellphone sa harap niya at nagsimulang mag-order. Bakit ang mahal? Mula simula hanggang dulo, sinuri niya itong maigi. Tinitignan ang presyo sa harap niya, ang bahagyang nakakunot na noo ni Zhao Yuxin ay lalong kumunot. Kahit ang kanyang tingin ay naging labis na seryoso, pwede na. Pagkatapos ng ilang minuto, tinitignan ang pagkaing in-order niya, mainat na. Iniabot ni Zhao Yuxin ang cellphone kay Xiao Chunan na namumula ang mukha. Sa susunod, tatandaan ko ang utang sa hinaharap. Ibabayad ko ito ng aking sarili. Nang marinig ang sinabi ni Zhao Yuxin, tinitignan ang namumulang mukha ni Zhao Yuxin. Ang ngiti sa mukha ni Xiao Chunan ay lalong gumanda at bahagyang umangat ang kanyang labi. Tama, gusto ko talagang maging malapit sa iyo sa lahat ng mayroon ka. Xiao Chunan, ikaw Li. Nang marinig ang sinabi ni Xiao Chunan, ang mukha ni Zhao Yuxin ay lalong namula, ang kanyang mga mata ay mas nahihiya at kumukurap-kurap.
Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanyang puso, pero nakaramdam siya ng pananabik. Ito Gayunpaman, nang makita ni Xiao Chunan ang in-order sa cellphone, nagulat siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka, hindi makapaniwala, at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Dahan-dahan siyang tumingin kay Zhao Yuxin sa tabi niya, bakit? Samantala, si Zhao Yuxin sa tabi niya. Nang makita ang pagtingin ni Xiao Chunan, ay kumurap-kurap na may halong hiya. Bumubuhos ang pawis mula sa kanyang mga kamay, parang batang babae na may ginawang mali, ang boses ay halos hindi marinig. Hindi kaya't sobra na ang in-order natin. Ang allowance ni Xiao Chunan ngayon ay galing pa rin sa kanyang mga magulang. Ngayon, bumili pa siya ng mga damit, sapatos, at iba pa. Dagdag pa ang hotpot na ito, aabot na ito sa mahigit 1,000. Kahit na, kakakuha lang ni Xiao Chunan ng 1,000 piso mula sa kanyang ina gamit ang kanyang litrato. Gayunpaman, hindi rin ito sasapat sa kanilang walang habas na paggastos. Dahil, pera pa rin ang pera, hindi ito basta nalang pinupulot sa daan. Bakit puro ito ang in-order mo? Puro bola-bola. Paano ito kakainin? Ngunit, hindi inaasahan ni Zhao Yuxin na habang tinitignan ang mga in-order na menu, at nakikita ang pawisang mga kamay ni Zhao Yuxin na parang may ginawang mali, ang mukha ni Xiao Chunan ay naging seryoso. Akala niya ay order si Zhao Yuxin ng mga karne, ngunit hindi inaasahan ni Xiao Chunan na. Ano ba ang in-order ni Zhao Yuxin? Bukod sa mga karne, puro karne pa rin. O kaya naman ay mga gulay. Nakakagulat. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Walang sustansya ang mga ito. Huwag na. Nang makita ang tingin ni Zhao Yuxin sa kanya, na parang nagmamakaawa, hindi nag-atubili si Xiao Chunan. Diretsong nagsalita at binawi ang lahat ng in-order sa menu. Beef, mutton, tripilla. Chunan. Tama na, tama na. Hindi ko kayang ubusin ang lahat ng yan. Sa gilid naman, nakita ni Zhao Yuxin si Xiao Chunan na walang tigil sa pagpindot sa menu at nag-alala. Mabilis siyang nagsalita. Hindi pwede, kulang pa yan. Ngunit, hindi ito pinansin ni Xiao Chunan. Umiling siya at bahagyang kinurot si Zhao Yuxin at nagsalita. Hindi ko sinabing para sa'yo yan. Nang marinig ni Chunan ang sinabi ni Xiao Chunan, at makita si Xiao Chunan sa kanyang harapan, biglang nanginig ang mukha ni Zhao Yuxin. Sa kanyang mga mata, may tumutulo ng mga luha, pati ang kanyang boses ay naging paos na may halong paghikbi. Alam na alam ni Zhao Yuxin na sa panlabas, hindi para sa kanya ang mga in-order. Ngunit, sa totoo lang, lahat ng iyon ay para sa kanya. Tutal, silang dalawa lang naman ang narito. Ang dahilan na yon ay medyo palusot lang. Salamat. Tinitignan niya si Xiao Chunan na hinugasan ang lahat ng kubyertos gamit ang tsaa at pagkatapos ay iniabot sa kanya. Muling nagtimpla ng tsaa para sa kanya si Xiao Chunan, kaya mas lalong namula ang mukha ni Zhao Yuxin at mas lalong nahihiya ang kanyang mga mata. Gwapong lalaki, magandang dilag, pakicheck ang inyong menu. Kung walang problema, ayon dito namin ihahanda ang order niyo. Maya-maya pa. Lumapit ang isang waiter na may tulak na kariton ng pagkain at inilapag ang hotpot na may 2 uri ng sabaw sa mesa. Muling inabot kay Xiao Chunan ang menu, bahagya siyang ngumiti. Tama, tinitignan ang menu sa harap niya, mabilis na tumango si Xiao Chunan. Para kumpirmahin ito, sige po, nang marinig ito ng waiter. Hindi na nagsalita pa at mabilis na umalis. Yuxin, magpapahinga lang ako sa banyo, babalik din ako agad. Samantala, si Xiao Chunan, na para bang may naalala, tinitingnan si Zhao Yuxin sa harap niya at mabilis na nagsalita. Huwag kang gagala-gala, babalik din ako agad. Kung hindi, huwag kang magtaka kung hindi ako magiging Maginoo ngayong gabi. Pagkasabi nito, hindi na nagsalita pa. Hindi pa nakakasagot si Zhao Yuxin, mabilis na umalis si Xiao Chunan. Chunan, nandoon ang banyo, sa isang iglap. Nang makita na nawala na si Xiao Chunan sa kanyang paningin, agad na napigil ni Zhao Yuxin ang kanyang sasabihin. Ang kanyang nakataas na kamay ay walang nagawa kundi ibinaba. Naku! Hindi ba't si Zhao Yuxin ang ating dalagang malinis? Lumipas ang ilang sandali. Habang nag-aalalang naghihintay si Zhao Yuxin kay Xiao Chunan, isang tinig ng dalaga. Ang nagmula sa gilid na may bahid ng panunuya. Hindi ko akalain na kahit bankrupt ka na at wala nang natira, may pera ka pa rin. Pumunta rito. Mukhang si Zhao Yuxin nga. Mukhang nagka-sugar daddy ka na. Kabanata 21 ako ang boyfriend niya. Pangalawang update. Sino kaya ang nakarinig ng boses na nanggagaling sa tabi? Sa mukha ni Zhao Yuxin may bahid ng pagtataka. Bahagyang nakakunot ang noo. Ang tingin may bahid ng lamig, agad na tumingin. Ito ay. Habang tumitingin si Zhao Yuxin sa pinanggalingan ng boses, isang lalaki at isang babae ang nakita. Lumitaw sa harap ni Zhao Yuxin na mas lalong nagpataka sa kanya. Mas lalong kumunot ang noo. Ang dalaga ay may mahabang buhok na itim at isang magandang mukha. May suot na light makeup, makikipot at maningning na mga mata na may bahid ng gintong nagliliwanag. May bahagyang ngiti sa mukha, kahit ang mga sulok ng bibig ay bahagyang nakataas.
Nakasuot ng isang itim na miniskirt. Napakaikli, may perpektong balikat, ang malalaki at nagliliwanag na dibdib. Ay ganap na nababalot ng itim na miniskirt, ang makipot na baywang. Ang isa sa mga nakakaakit na lugar, kasama ang mahaba at tuwid na mga binti, mahigpit na nakabalot. Nakasuot ng itim na stockings, nakasuot ng high heels. Hindi mo alam kung ilang tao ang mapapabaliw. Kailangang sabihin, isa itong napakagandang babae. At sa tabi ng babae, ay isang lalaki na may maikling itim na buhok, isang pangkaraniwang mukha ng binata. Nakasuot ng branded na damit. May suot na salamin na may gintong frame. Bukod pa rito, wala nang espesyal. Ang dalawang taong ito, sa alaala ni Zhao Yuxin, hindi niya talaga kilala. Mas lalong nagtataka ang mukha, mas lalong kumunot ang noo, mas lalong naguguluhan ang tingin. Zhao Yuxin, hindi ko akalain, talagang relax ka at nagpapahinga. Habang nagtataka si Zhao Yuxin, naguguluhan ang tingin, sa sandaling ito, magkahawak kamay na lumapit ang isang lalaki at isang babae. Ang isa sa mga babae ay dahan-dahang nagsalita, ang boses ay puno pa nga ng pangungutya. Narinig ko, ang kumpanya ng iyong ama ay bumagsak at nagkautang ng napakalaking halaga. Sa huli-huli, direktang iniwan ka, ang kanyang mabuting anak at nagtago sa ibang bansa. Hindi ko alam kung totoo ba o hindi. Nang makita ang nagtatakang mukha ni Zhao Yuxin, ang naguguluhang ekspresyon. Lalong sumama ang timpla ng mukha ni Zhang Lili, bahagyang nakakunot ang noo. Walang halong paggalang ang kanyang boses, at nagsimula siyang manukso sa marangyang babae. Nang marinig ito ni Chen Yang na nasa tabi ni Zhang Lili, at makita si Zhao Yuxin sa kanyang paningin, nabigla siya. Gulat na gulat ang kanyang mga mata, at lumunok siya ng maraming beses dahil sa nakita niyang si Zhao Yuxin. Mukha ng anghel, katawan ng Diyosa, perpekto. Mahaba at tuwid na mga binti, katuparan ng pangarap ng bawat lalaki, ito. Para siyang isang diwata, at lumunok pa siya ng maraming beses. May bahid ng init ang kanyang mukha, at may kasama ring bahid ng kasakiman ang kanyang mga mata, pero nang makita niya ang malamig na tingin ni Zhang Lili, biglang namutla ang mukha ni Chen Yang. Malaki na ang pawis sa kanyang noo, agad niyang iniwas ang tingin, at hindi na naglakas loob pang tumingin. Nakakainis, ang babaeng yan, hindi niya alam. Nang makita ito ni Zhang Lili, lalong dumilim ang kanyang mukha, at naging malamig ang kanyang tingin. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at biglang humigpit ang kanyang mga kamay, mas lalong tumindi ang inggit at galit. Yun, excuse me, magkakilala ba tayo? Gayunpaman, habang malamig na nakangisi at malamig ang tingin ni Zhang Lili. Habang papalapit siya kay Zhao Yuxin, nagtataka naman ang mukha ni Zhao Yuxin na nakatingin sa kanila. Maingat siyang nagtanong, magkakilala ba tayo? At ang tanong na ito. Nang marinig ito ni Zhang Lili, bigla siyang natigilan, siya na inggit kanina. Hindi makapaniwala ang kanyang mukha, napakaganda ng kanyang ekspresyon.